Kabanata 1181 hanggang 1190. Kabanata 1181 siyam na kadena na tulay na pumuputol ng kaluluwa, hindi mabilang na makapangyarihang karakter mula sa mas matataas na dimensyon ang dumating sa daigdig, ngunit hindi nila ginulo ang lokal na kaayusan, ni pumatay o nagsunog ng kahit ano, maging ang mga kaibigan at kapatid ni Yusuf Zok ay walang naging problema sa kanila. Total, patay na si Yusuf Zok, kaya sa paningin ng mga Immortal Emperor mula sa mas matataas na dimensyon, walang kwenta ang kanyang mga kapatid at kaibigan. Ang pinakamahalaga ay ang kanilang pangunahing layunin ay ang makapasok sa Main God Palace, kaya halos walang sino man ang nagtagal sa mundo. Gayunpaman, isinagawa nila ang blood exchange technique, na nagresulta pa rin sa pagkamatay ng libo-libo. Kuwait. Samantala, matapos makaahon mula sa isang malalim na balon, natagpuan nina Yusuf Zok at Pierce ang kanilang mga sarili sa isang malaking kuweba na katulad ng isang minahan. Sa likuran nila ay ang balon, at sa harap nila ay isang tulay. Sa ilalim ng tulay ay dumadaloy ang isang mahinahong ilog sa ilalim ng lupa, na ang tubig ay itim. Ang tulay ay isang cave ng tulay na may siyam na makapal na kadena na nagsisilbing plataporma nito, walang mga tabla na gawa sa kahoy o bato, upang makatawid, kailangan mong tumungo ng direkta sa mga kadena. Pumikit sandali si Yusuf Zok para damang-dama ang paligid at natuklasang hindi pa rin niya kayang maglabas ng telekinesis o lumipad. Guro, may steel. Paalala sa kanya ni Pierce ng sandaling iyon. Si Yusuf Zok, kasama si Pierce, ay naglakad papunta sa stela sa simula ng tulay at pagkatapos ay maingat na binasa ang inscription. Ang inscription sa steel ay nasa mga simbolong hieroglyphic, na nakakagulat na nakilala ni Pierce, dahil nabuhay siya ng libu-libong taon at nag-aral ng napakaraming paksa. Tulay ng siyam na kadena na nagpuputol ng kaluluwa, binasa ni Pierce. Para makatawid sa tulay na ito, hindi dapat tumakbo, tumalon, magsalita, at pumunta sa tulay ng grupo-grupo. Sa siyam na kadena, may mga posisyon ng siyam na pagbabago ng langit at lupa. 8 kadena ang humahantong sa kamatayan, isang kadena ang nakikipaglaban sa Diyos ng ilog, at ang cave ng patungo sa buhay ay nagbabago ng lokasyon pagkatapos tumawid ang bawat tao. Ang mga tatawid ay maaaring magsanay ng pagpapasya ng langit at lupa sa dulo. Matapos itong basahin, hindi rin mapakali si Pierce. Nilinaw ng inscription, isang tao lamang ang maaaring pumunta sa isang pagkakataon, hindi dapat magsalita, tumakbo, o tumalon sa tulay. Sa siyam na kadena, maaaring pumili ang isa ng kahit anong lalakaran, ngunit 8 sa mga iyon ang tiyak na haantong sa kamatayan, isa lamang ang landas ng buhay, ngunit sa pagtahak nito, kailangan pa ring labanan ang isang Diyos ng ilog. Ang pinaka-nakakatakot ay, ito ang mga posisyon ng langit at lupa kung saan ang buhay at kamatayan, o ang mga pintuan patungo sa buhay, ay maaaring magbago anumang oras. Nangangahulugan ito na kung si Yusuf Zok ay lumakad patungo sa isang cave ng nagbibigay buhay, ang susunod na cave ng nagbibigay buhay ay maaaring hindi na pareho. Kaya naman, ang gayong kawalan ng katiyakan ay may kaakibat na matinding panganib. Guro, ang lugar na ito ay isang banal na libingan, isang libingan lamang para sa mga patay. Hindi naman natin kailangang sumugal. Nagsimulang umatras si Pierce, natatakot na baka mamatay talaga sila rito. Hindi alam kung bakit pa sila napunta rito. Baka naman patay na bangkay ang ibabalik nila. Kung gayon, pumasok ka sa aking asol na dagat at ulap na langit. Nakarating na tayo sa ganito kalayo, paano tayo makaka-atras ngayon? Umiling si Yusuf Zok, kailangan na niyang sumulong ngayon, dahil maaaring hindi siya mabuhay kung atras siya, lalo na't narito ang mga eksperto mula sa 6 na kaharian. Bukod pa rito, tila wala nang daan pabalik. Wala siyang nakitang pinto pabalik noong nasa ilalim siya ng balon. Kaya, ang tanging pagpipilian ay ang patuloy na sumulong. Sige, tumanggo si Pierce, ayaw na talaga niyang sumugal pa. Pakawalan mo ang iyong espiritu, Habang papasok na si Yusuf Zok sa Blue Sea at Cloud Sky upang tipunin ang mga Pierre, biglang nagbago ang kanyang mukha dahil hindi niya kayang gamitin ang telekinesis. Kaya hindi niya kayang tipunin ang mga tao mula sa labas papunta sa Blue Sea at Cloud Sky. Hindi makakapasok, nagulat si Pierce, at tanging isang mahinang hadjejek lang ang naisagot niya. Kung gayon, hayaan na natin ang tadhana, pupunta muna ako sa tulay.
Naglakad si Yusef Zak papunta sa dulo ng tulay, tinitingnan ang siyam na kadena, hindi talaga alam kung alin ang pipiliin. Paano tayo pipili? Nag-aalalang tanong ni Pierce. Hehe, dahil hindi natin alam kung alin iyon, hayaan na natin ang ating mga buhay sa swerte. Habang nagsasalita, hinubad ni Yusef Zak ang isang sapatos at inihagis ito sa ere, ang sapatos ay lumapag ng may kasabay na isang thwap. Ito, pumili siya ng kadena na itinuro ng sapatos. Muntik nang lumuwa ang mga mata ni Phil, gagana kaya talaga ito. Isa ba itong biro? Hindi pinansin ni Yusef Zak si Phil at humakbang papunta sa kadena. Ang kanyang katawan ay nanigas at handang harapin ang anumang biglaang panganib. Whoosh! Kumalabog ang kadena, lumilikha ng kalabog na tunog, habang si Yusef, na parang magnet, ay nakadikit ang mga paa sa kadena. Walang nangyaring hindi inaasahan, at pagkatapos huminga ng malalim, nagsimula siyang maglakad ng paunti-unti. Kumabog ng husto si Phil dahil pareho silang hindi alam ni Yusef kung ano ang susunod na mangyayari. Nang marating ni Yusef ang ikasampung baitang, ang mahinahong tubig ng ilog sa ilalim ng lupa ay biglang nagpakita ng maliliit na alon na umaalon, na parang may lumalangoy sa ilog. At habang nagpapatuloy siya sa panglabing isang baitang, biglang, ang lahat ng siyam na kadena ay marahas na umuuga, habang ang ilog sa ilalim ng lupa ay nagbubuga ng mga alon, na nagpapadala ng itim na tubig na humahampas kay Yusef. Guro, mag-ingat kayo, sigaw ni Phil. Nanatiling tahimik si Yusef, dahil bawal magsalita sa tulay. Siyempre, sa oras na ito, mahigpit niyang hinawakan ang mga kadena gamit ang talampakan ng kanyang mga paa, hinahayaang hamampas ang hangin at mga alon nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Whoosh! Matapos hamupa ang mga alon, isang anino ang sa wakas ay lumabas mula sa tubig ng ilog sa ilalim ng lupa, na nagmukhang multo, at, lumubog, sa harap mismo ni Yusef, na damapo rin sa kadena. Isa itong maliit na taong parang duwende, mga 3 talampakan at 8 pulgada ang taas, na may balbas na mas mahaba kaysa sa kanyang taas, ngunit ang taong parang duwende na ito ay may pares ng matatalinong mata na kumikislap at nagpapakita rin ng kaunting paghanga. Binabati kita sa paghakbang sa tulay ng buhay, ngunit kung gusto mong ligtas na makatawid, dapat mo akong talunin sa loob ng 10 galaw. Sabi ng maladuwende kay Yusef. Mayroon kang antas ng cultivation ng isang first-grade emperor, kaya pipigilan ko rin ang aking antas ng cultivation sa isang first-grade emperor. Talunin ako sa loob ng 10 galaw para malampasan ang tulay. Kung hindi mo ako matatalo sa loob ng 10 galaw, ihuhulog kita sa ilog at magiging itim na tubig. Hindi pa rin gumawa ng ingay si Yusef, dahil nakatala sa steel na bawal magsalita. Hahaha, napakatalinong bata. Kung gayon ako ang unang gagawa ng hakbang. Habang tumatawa ang maladuwende, bigla siyang sumugod patungo kay Yusef na parang kidlat. Umangat ang mga labi ni Yusef, at nang akmang susuntukan na siya ng maladuwendeng figure, marahas niyang itinulak ang isang palad. Ito ang palad ng Tai Chi mula sa tunay na katotohanan, na nagtataglay ng parehong malambot at mabangis na kapangyarihan, at 10% lamang ng kanyang lakas ang ginamit niya. Bagamat ang opisyal niyang ranggo ay isang first-grade emperor, ang lakas niya ay mas malakas pa kaysa sa isang Dao Lord, katumbas ng isang demigod, kaya kung ginamit niya ang buong lakas niya, tiyak na masasaktan ang maladwarf na taong iyon. Boom! Tunay nga, nang bumangga ang pinigil na duwende sa palad ni Yusef, siya ay napalipad, gamulong-gulong sa ere ng 12-dosenang beses. Ikaw, hindi ka ba isang first-grade emperor? Matatag na tumayo ang maladuwende, puno ng gulat ang mukha. Nagkibit-balikat lang si Yusef. Sige, panalo ka. Swoosh! Walang sabi-sabi, tumalon ang maladuwende sa ilog at naglaho, at muling kumalma ang ilog sa ilalim ng lupa. Binilisan ni Yusef ang kanyang lakad at dinagtagal ay narating niya ang dulo ng kadena, at nakahinga rin ng maluwag. Bagamat nakakagulat ang hamong ito, hindi naman ito mapanganib. Siyempre, pangunahin na iyon ay dahil masyado siyang mapanghamon. Bayang ilog, ang taong sumusunod sa akin ay aking kaibigan, maaari ka bang magpakita ng kawan? Mga handog sa iyo ang mga bagay na ito. Walang pakialam si Yusef kung pumayag o hindi ang diyosa ng ilog, ang maladuwende. Isang malaking tumpok ng green spirit fruits, isang tumpok ng mga lutong pagkain, at maging mga candy,
na umaabot sa isang kariton na puno ng mga paninda, ang kinuha mula sa Blue Sea at Cloud Sky. Bagamat hindi kayang dalhin ng telekinesis si Phil sa Blue Sea at Cloud Sky, kaya pa rin ni Yusuf na kumuha ng mga bagay mula rito, dahil ang Blue Sea at Cloud Sky ang kanyang mundo, at kaya pa rin niyang magdala ng mga bagay palabas. Whoosh whoosh, matapos itapon sa ilog ang isang kariton na puno ng mga paninda, nanatiling kalmado ang tubig, bagamat lahat ng mga paninda ay lumubog sa ilalim. Natulala si Phil sa kabilang panig ng tulay. Maaari. Pwede ba ito gumana? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1182 patuloy na tumayo ng pahiga gamit ang espada sa kabayo kakaiba, ngunit sa sandaling iyon na kalmado ang ilog sa ilalim ng lupa at lahat ng itinapon ni Yusuf Zoc sa ilog ay lumubog sa ilalim, nakatayo roon si Tyler Nash, tulala. Bigla, isa sa siyam na kadena ang bahagyang gumalaw. Kahit magaan ang galaw, nasalo ito nina Yusuf Zoc at Tyler Nash. Iyan na nga, tumawa ng malakas si Yusuf Zoc, nako, kahit ang mga immortal ay maaaring suhulan. Si Tyler Nash din ay labis na nabigla, at saka siya tumalon papunta sa kadena. Sa ikasampung baitang, lumitaw ang mga alon sa ilog underground, nagsimulang gumalaw ang kadena, at sa ikalabing-isang baitang, ang mga alon ay kasing taas ng bundok, marahas na umuuga. Pagkatapos, muling lumitaw ang Diyosa ng ilog. Nako, 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 isa kang demonyong pinabayaan ng makalangit na daw, na nakatadhana para mabuhay sa mundo ng mga mortal, hindi ba? Kung gayon, magpatuloy na lang tayo na parang isa kang mortal small cultivator sa Transcendence Tribulation Stage. Simulan mo na. Tila nagmamadali ang Diyosa, pagkatapos magsalita, pinigilan niya ang kanyang aura at antas ng cultivation sa kaharian ng isang mortal small cultivator na tumatawid sa tribulation at pagkatapos ay sumuntok ng mahina. Sumuntok din si Tyler Nash, gamit ang wala pang 120 bahagi ng kanyang lakas, at nang magtama ang kanilang mga kamao, agad silang naghiwalay, na parang naglalaro ng bahay-bahayan. Panalo ka, sabi ng Diyosa at saka tumalon pabalik sa ilog nang walang ibang sinabi. Tinanggap niya siguro ang suhol, kaya hinayaan niya lang si Tyler Nash na makadaan ng ganoon na lang. Kahit na nakarating na si Tyler Nash sa dulo, naguguluhan pa rin siya. Napakahirap isipin noon, nanunuhol sa isang Diyosa ng ilog at pagkatapos ay maayos na dumadaan. O Diyosa ng ilog, maaaring hindi magtatagal at ilang libong tao ang dadaan dito, at hindi naman mabubuting tao ang mga iyon. Mukhang marami silang alam tungkol sa lugar na ito. Sinasabi nilang ang Diyosa sa Soul Severing Bridge ay walang dapat katakutin, isa lamang silang bantay pinto. Boom! Talsik! Taliksik! Taliksik! Ang tubig ng ilog ay humalo at naging matatayog na alon. Tara na! Hinayla ni Yusuf Zoc si Tyler Nash at tumakbo, habang naghahadjas ng isa pang malaking supot ng mga gamit. Ito ang milk powder na iniinom ng anak ko, subukan mo ang sariwa. Nang hangin na ang boses niya, sumisid na sila ni Tyler Nash sa isang madilim na pasukan ng kuweba. Lumitaw ang ulo ng Diyos mula sa ibabaw ng ilog at nasalo ang malaking supot ng del at ang gatas na pulbos. Nang matikman niya ito, bigla siyang napasigaw, ang sarap ni inay. Hindi alam ni Yusuf Zoc kung ano ang kahinaan ng kalikasan ng tao, ngunit mayroon din siyang sariling mga sandali ng pag-iisa. Mahigit 3,000 taon na siyang nag-iisa sa isang madilim at walang laman na mundo, kaya batid niya ang takot ng matagal na pag-iisa, ng isang baluktot na puso na walang kausap, kasama, o ang lasa ng iba't ibang lasa ng buhay. At ang Diyosa ng ilog na ito ay tiyak na katulad din ng kanyang nakaraang sitwasyon. Maaaring dito siya inilagay ng Panginoon ng libingan at tiyak na nalulungkot dahil sa malalaking kapintasan sa kanyang pagkatao. Kaya, ang pagbibigay sa kanya ng kaunting regalo ng hindi inaasahan ay tiyak na magpapasaya sa kanya sa loob ng maraming araw. Nagtagumpay siya, epektibo ang panunuhol, at nagtanim din siya ng binhi ng kasalanan. Totoo man o mali ang kanyang mga sinabi, nagalit ng husto ang Diyosa. Kaya, ang mga dakilang emperador at mga kataas-taasang nilalang na sumunod ay tanging ang pinakamahusay lamang ang kanilang inaasahan. Matapos akayin si Tyler Nash sa madilim na yungib, hindi na nagpatuloy si Yusuf Zoc at sa halip ay tumigil sandali. Hindi alam ni Tyler Nash kung ano ang hinihintay niya ngunit nanatiling tahimik, matiyag ang naghihintay.
Pagkalipas ng halos 10 minuto, tumalikod si Yusuf Zok at bumalik sa simula ng tulay. Nang tumingin siya sa ilog, nakita niyang wala na ang Diyos, at ang ilog ay bumalik na sa kalmadong kalagayan nito. Anong problema? Mahaba ang kuweba sa unahan, at hindi natin alam kung saan ito patungo. Maghintay pa tayo ng kaunti bago umalis. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata na parang may ginagawang masama. Bakit? Naguluhan si Tyler Nash, dahil kanina ay idiniin ni Yusuf Zok ang pangangailangang magpatuloy, ngunit ngayon ay bigla na lamang nagbago ang isip niya. Ngayon ko lang napagtanto, maganda pala ang lugar na ito, itinuro ni Yusuf Zok ang siyam na kadena, habang nakaturo sa tulay, napakagandang lugar para sa pagpatay at pagnanakaw. Agad na nalitaw si Tyler Nash. Sino ang gustong patayin ng kanyang amo? Sa sandaling iyon, napangiti si Yusuf Zok, isa lang ang maaaring dumaan ng sabay-sabay, hindi silang lahat maaaring lumapit ng sabay-sabay. Kaya, habang dumarating sila, papatayin ko sila isa-isa. Iyan ang layunin ko. Gusto patayin ng amo ang mga taong sumusunod sa atin. Tinaasan ni Tyler Nash ng kilay. Oo nga, pero hindi naman natin kailangang magpaiwan, sapat na ang pag-iwan ng clone. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad siyang nagpatulo ng isa pang patak ng Essence Blood at Essence Do. Whoosh! Habang nagsasama ang dalawang patak, lumitaw ang isa pang kinopyang figure. Ito ang benepisyo ng Essence Do, kung sakaling mamatay ang isang clone, maaari niyang ipagpatuloy ang paglikha ng susunod, isang walang katapusang replikasyon. Paano kung iwan ko rin dito ang clone ko? Nasa sabik na sabi ni Tyler Nash, total, kahit hindi ito manalo sa huli, hindi ang sarili kong buhay ang mawawala. Hindi na kailangan magbalat kayo ng clone ko. Kumuha si Yusuf Zok ng isang pares ng itim na roba at isang balabal na may hood at inihagis ang mga ito sa clone. Matapos isuot ang robe at hood at matakpan pa ang kanyang mukha gamit ito, ngumiti ang clone. Dahil hindi magagamit ang telekinesis at divine sense dito, walang makakakilala sa kanya. Magpatuloy na tayo, sabi ni Yusuf Zok at, kasama si Tyler Nash, ay nagpatuloy sa pagsulong, habang ang clone ay nakaupo at tumingin sa steel sa dulo ng tulay. Nakaukit sa steel ang mga salitang, pagpapasya ng langit at lupa, na sinundan ng mahabang pagpapakilala sa teknik ng paglilinang. Dahil wala nang mas mabuting magagawa, nagsimulang maunawaan ng clone ni Yusuf Zok ang pagpapasya ng langit at lupa. Samantala, habang nagpapatuloy sina Yusuf Zok at Tyler Nash sa pagsulong, ang dakilang emperador ng langit na pinagmulan at libu-libong iba pa ay dumating sa kaibuturan ng daigdig at nakita rin ang isang steel na may nakasulat na, Libingan ng Diyos. Pagkatapos, lahat ay nagsimulang magmadaling pumasok sa steel. Matapos sumailalim sa isang blood exchange technique, ligtas silang nakapasok, ngunit nang makapasok sila, lahat sila ay napahiga sa lupa dahil sa biglaan at matinding grabidad, at ang ilan na hindi nakatanggap ng liwanag na bigay ng Diyos ay direktang dinurog at naging madugong pulp ng grabidad. Hindi ko magamit ang divine sense, hindi ko magawang lumipad, gaya ng inaasahan. Huminga ng malalim ang dakilang emperor ng heavenly origin. Kahit hindi pa sila nakapunta na rito ang mga nauna rito, kaya may kaunting pagkakaintindi sila sa lugar. Hahaha, ito ba ang palasyo ng pangunahing Diyos? Ang pangunahing palasyo ba ng Diyos ang libingan ng Diyos? Bakit ito tinatawag na libingan ng mga Diyos? May nakalibing bang kataas-taasang Diyos dito? Aling kataas-taasang Diyos? Ano ang isang kataas-taasang Diyos? Hindi ko alam. Kapatid na langit na daw, alam mo ba? Sa palagay ko, si Brother Ancient Buddha of Blue Lamp ang mas nakakaalam. Nakangiting sabi ng dakilang emperador ng langit. Mataba. Ang sinaunang Buddha ng asol na lampara ay bamulong ng isang mantrang Budista at tumanggo ng nakangiti, na nagsasabing, kaunti lang ang alam ng kawawang monghe na ito. Kung gayon, pakibahagi naman sa amin, sabi ng karamihan, hindi nagmamadaling magpatuloy dahil mas marami pa ring taong pumapasok. Ayon sa alamat, ang palasyo ng pangunahing Diyos ay ang tirahan ng isang kataas-taasang Diyos sa mga sinaunang Diyos noong unang nilikha ang langit at lupa. Ang balon na ito ay ang balon ng tahanan ng kataas-taasang Diyos. Kung gusto mong makapasok sa Main God Palace, magagawa mo lang iyon sa pamamagitan ng balon na ito.
Kung bakit ito tinatawag na libingan ng mga Diyos, ito ay dahil sa tuwing pumupunta ang mga Diyos ng kaharian sa langit sa palasyo ng pangunahing Diyos, dito nila inililibing ang kanilang mga buhay. Sa paglipas ng panahon, ang lugar na ito ay naging libingan ng mga Diyos. Talaga, ang mga Diyos ng kaharian sa langit ay pumupunta rito at nagililibing ng kanilang mga buhay. Hehe, ito rin ay isang bagay na nakita na ng kawawang mongheng ito sa mga sinaunang teksto, hindi ko alam kung totoo o mali. Gayunpaman, binibigkas ng sinaunang Buddha ng asol na lampara ang kanyang mga salita, gayunpaman, mula noong simula ng langit at lupa, walang sinuman ang tunay na nakapasok sa panloob na santuwaryo ng pangunahing palasyo ng Diyos, iyon ay, ang huling patong. Kahit ang mga Diyos ng kaharian sa langit ay hindi makapasok. Kaya ang Main God Palace ang pinakamahiwagang lugar, at natatakot ako na sa paglalakbay na ito, maaaring sa pinakamababa ay ang unang 3 patong lamang ang ating makapasok. Ilang patong ang kabuuan? 9 na patong, bawat isa ay may taglay na walang katapusang mga panganib. Haji Jack, ang kalbong magnanakaw na ito ay nagsasalita ng nakababahalang mga salita, mauuna na ako. Tumawa si Tyler Nash at saka siya ang unang umahan sa balon. Sunod-sunod ang mga tao, pumipila na parang alupihan sa isang mahabang prosesyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1183 ang dakilang Emperador Changfeng ay pumunta sa tulay ilang sandali pa. Narating nina Yusuf Zoc at Tyler Nash ang dulo ng madilim na lagusan at sumingit sa isang pintuan, at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang mundong napapalibutan ng mga berdeng bundok at malinaw na tubig, kung saan ang mga ibon ay huni at ang mga bulaklak ay pumuno sa hangin ng halimuyak. Tunay nga, nakakita pa nga siya ng mga kawan ng mga ibon na lumilipad sa himpapawid, mga paro-paro na sumasayaw ng maganda, malalagang halaman na bumubuo ng mga kagubatan, at malinaw na tubig na sumasalamin sa asol ng kalangitan. Hay, napakayamang espiritual na enerhiya. Huminga ng malalim si Tyler Nash, isa siguro itong langit ng kuweba, walang tao, pero tahanan ng mga hayop at ibon. Tyler, mag-ingat ka at huwag magsalita ng pabaya, babala ni Yusuf Zoc habang nakatingin sa malayo sa isang masukal na halaman, iginagalaw ang kanyang tingin sa mga ibong dumadapos sa ibabaw ng mga puno. Medyo naguluhan si Tyler Nash, hindi niya maintindihan ang kahulugan sa likod ng babala ni Yusuf Zoc. Kakaiba ang mga ibon sa kagubatan, sabi ni Yusuf Zoc, habang ibinaling ang pansin sa ilang paro-paro na naglalaro sa mga bulaklak sa malapit, kakaiba rin ang mga paro-paro. Kakaiba, nagulat si Tyler Nash, saka tumingin sa mga dulo ng puno sa malayo kung saan naroon ang mga ibon at kalapit na mga paro-paro, ngunit wala siyang makitang kakaiba. Bakit hindi ko masabi? Nagtataka ni Tyler Nash. Mas mabuting huwag mo silang istorbohin, maglakad-lakad muna tayo. Tahimik na umiling si Yusuf Zoc, nang ilipat niya ang tingin sa mga ibon at paro-paro na iyon, may napansin siyang kakaiba. Ang mga mata ng mga ibon ay hindi katulad ng sa mga normal na ibon, dahil taglay ng mga ito ang katalinuhan, maging ang mga masalimuot na emosyon. At ang mga paro-paro sa malapit, bagamat mukhang napaka-ordinaryo, ay tila palihim siyang pinagmamasdan. Sa totoo lang, kakaiba ang pakiramdam na iyon, at hindi niya alam kung bakit. Maingat ang dalawa sa kanilang paglalakad, iniiwasan pa nga ang mga insektong tulad ng mga paro-paro. Kuwit, kasabay nito, si Jimmy Campbell ang unang umakyat sa balon, kasunod ang dakilang emperador, sinaunang Buddha ng asol na lampara, emperador ng gininto ang dragon na may 5 kuko, emperador ng landas ng reinkarnasyon, at iba pa. Ang mga unang lumitaw ay pawang mga napakalakas na nilalang, at pagkatapos lumitaw ang mga makapangyarihang ito, 36 na misteryosong individual ang sumunod sa likuran. Walang lantaran na puot sa pagitan nila sa sandaling iyon, tutal, lahat ay pumunta upang maghanap ng kayamanan at galugarin ang mahiwaga, hindi sila maglalaban-laban ng walang anumang pakinabang. Ang tulay na pumuputol ng 9 na kaluluwa. Napasinghap ang sinaunang Buddha ng asol na lampara nang makita ang 9 na kadena. Ano ang 9-chain soul severing bridge? Tanong ng ilang tao, na nagtataka. Lahat kayo, maghanap na lang kayo, sabi ng sinaunang Buddha ng asol na lampara, habang nakaturo sa steel. Naglakad sila paabant ng ilang hakbang, at pagkatapos ay may bamasa ng malakas. Gayunpaman, pagkatapos, tumahimik ang lahat,
Ito ang main god palace, na may 9 na kadena, 8 ang patungo sa mga dead end at isa lamang ang tamang landas, at maging ang landas na iyon ay hinarangan ng isang Diyos ng ilog. Ha! Parang may tao sa kabilang panig ng tulay. Maya-maya lang, may biglang nakakita ng isang itim na figure na nakaupong hindi gumagalaw sa dulo ng tulay. Tao talaga yan. Dahil napakalayo nila at hindi nila magamit ang divine sense, tanging anino lang nang nakaupo ang kanilang naaninag, pero sigurado ang lahat na isa itong tao. Maaari kayang ang Diyosa ng ilog. Biglang haka-haka ng isang tao. Hindi. Narinig kong ang Diyosa ng ilog ay kamukha ng isang maliit na mula, wala pang 1 metro ang taas, at ipinanganak sa ilog sa ilalim ng lupa. Hindi sang-ayon ni sinaunang Buddha ng asol na lampara, habang umiiling. Whoosh! Whoosh whoosh whoosh! Habang bumabagsak ang mga salita ng sinaunang Buddha ng asol na lampara, biglang umalangaw-ngaw ang tahimik na ilog sa ilalim ng lupa, at walang tigil na nanginginig ang ibabaw. Ang Diyosa ng ilog sa ilog, matapos marinig ang mga salita ng sinaunang Buddha ng asol na lampara, ay halos mamatay sa galit dahil si Yusuf Zok ay dating nagtanim ng tinak sa puso nito, at ngayon, nang marinig ang mga salita ng sinaunang Buddha ng asol na lampara, paanong hindi ito magagalit? May kung ano sa ilog. Sigaw ng isang tao. Ano ang gagawin natin ngayon? Talaga bang ang taong iyon ang Diyosa ng ilog? Ang Diyosa ng ilog na nasa tapat namin, wala kaming intensyong masamain, sana'y kahabagan mo kami at gabayan sa tamang landas. Batid ng ilog, naririnig mo ba kami na nagsasalita? Maraming tao ang napagkamalan ang anino sa kabilang panig bilang ang Diyos ng ilog, dahil sila ang unang dumating at inakala nilang walang sino man ang maaaring dumating ng mas maaga, lalo na ang tumawid sa tulay. Ngunit ang tinaguriang Diyos ng ilog na kanilang kinakausap ay walang iba kundi si Yusuf Zok, na kasalukuyang nasa malalim na pagmumuni-muni, abala sa pag-aaral ng pagpapasya ng langit at lupa. Swoosh! 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 Sunod-sunod na dumami ang mga taong nagsisiksikan, at lalong sumikip ang espasyo, libu-libong tao ang nagsisiksikan sa lugar na ito, halos wala ng espasyo. Ikaw, halika rito. Biglang inabot ni Tyler Nash sa unahan ang isang demonyong emperador at hinayla papunta sa simula ng tulay, habang nag-uutos, tumawid ka para makita ko. Ah, Panginoon ko, ako, nawalan ng sigla ang mga binti ng pinuno ng demonyo, nang mapagtanto niyang ang lugar na ito ay walang iba kundi ang main god palace, kung saan ang isang maling galaw ay maaaring magresulta sa kamatayan. Kung hindi ka maglalakas loob, mamatay ka. Biglang tumubo ang mga kuko ni Tyler Nash, at doon, sa harap ng lahat, isinubsob niya ang kanyang mga daliri sa ulo ng demonyong emperador, tumalsik ang dugo at utak, habang pinatay siya agad ni Tyler Nash. Si Tyler Nash ay isa ring matandang demonyo, ang pinakamalupit at pinakamawalang puso sa kanilang lahat. Dinilaan niya ang dugo at puting utak sa kanyang kamay, pagkatapos ay itinuro ang isa pang demonyong emperador, sabay sabing, sumakay ka. Oo, sasama ako, sasama ako. Alam ng demonyong emperador, takot at mapatla, na isa sa 9 ang tsansa niyang mabuhay kung sasama siya ngunit tiyak na papatayin siya ng pangunahing demonyo ng Magic World kung tatanggi siya. Si Tyler Nash, na kaya nang makipagsabayan sa mga tulad ni na Heaven Origin, Ancient Buddha of Blue Lamp, Gold Dragon Emperor, at Reincarnation Path Lord, ay isang walang kapantay na demonyo, na ngayon ay namumuno sa Magic World. Walang umimik, at walang nagmakaawa para sa demonyong emperador, pinapanood lamang ang demonyo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humakbang sa isang cave ng tulay. Matapos makatapak dito, walang aksidente, at pagkatapos ng isang hakbang, wala pa ring aksidente, lahat ay kalmado pagkatapos ng 2 hakbang. Nagsimulang ma-excite ang demonyong emperador at nagpatuloy sa 3 hakbang. Gayunpaman, pagkababa pa lang ng 3 baitang, biglang kumislap ang pulang ilaw sa kadena, kasunod ang paglitaw ng apoy sa ilalim ng mga paa ng demonyong emperador. Sa isang iglap, ang demonyong emperador ay nilamon ng apoy at, sa loob ng wala pang 1 segundo, ay nasunog at naging abo na nahulog sa tubig ng ilog. Anong klaseng apoy ito? Nagulat ang lahat. Ito ang apoy ng mga kasalanan. Sigaw ni sinaunang Buddha ng asol na lampara, habang nakadikit ang mga kamay, Amataba, ito ang apoy ng mga kasalanan,
lahat ng nilalang ay may mga kasalanan, at kung taglay mo ang mga ito, ikaw ay magliliyab at mamamatay. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Paano tayo tatawid sa tulay? Lahat ay natataranta. Ang pagtapak sa tulay na ito ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Sino ang makakaalam kung alin ang landas patungo sa buhay? Maliban kung matutugunan mo ang pagpapasya ng langit at lupa, hindi mo matutuklasan ng tumpak ang kadena na siyang landas patungo sa buhay, seryosong pahayag ng sinaunang Buddha ng asol na lampara. Pero hindi ba't ang langit at lupa ang determinasyon sa kabila ng tulay? Hindi namin makita, nakatalikod sa amin ang stela. Hehe, subukan mo itong emperador. Biglang may lumabas na lalaki mula sa karamihan. Nakasuot ng berde, hindi siya kapansin-pansin dati, ngunit marami mula sa Immortal Realm ang nakakilala sa kanya nang humakbang siya papalapit. Si Ellie Nelson iyon, ang emperador ng dakilang hangin. Kaya, si Brother Wind pala. Ang mga dakilang emperador mula sa Immortal Realm tulad ng Heaven Origin Great Emperor ay sumaludo sa Great Wind Emperor gamit ang kanilang mga kamao. Hindi kilala si Great Wind Emperor bilang isa sa nangungunang 10 tao, ni hindi rin siya kilala bilang bihasa sa porma sayon noon, ngunit ngayon ay madali na siyang nakahakbang pasulong. Ang emperador na ito ay naligaw sa isang lihim na kaharian hindi pa katagalan, kung saan ko natutunan ang mga paraan ng pagbuo, kaya naman medyo naunawaan ko ang pagbuo. Hayaan mo akong subukan muna. Kung marating ko ang dulo ng tulay, mabilis kong mauunawaan ang Heaven and Earth determination at tutulungan ko ang lahat na makatawid. Ang Great Wind Emperor ay walang iba kundi ang tunay na ama ni Delilah Ferguson, mula sa Campbell sect. Habang hinahanap niya ang pumatay sa kanyang anak na babae, aksidente niyang nakapasok sa Secret Realm at kamakailan lamang nakabalik. Lumapit siya sa dulo ng tulay, pumikit sandali para makaramdam, at pagkatapos ay gumawa ng 9 na selyo, bawat isa ay nagpapatibay sa mga kadena. Walang ibang nakakakita ng anumang pagbabago sa 9 na kadena, ngunit hindi inaasahang nagpakawala ng malakas na tawa ang Great Wind Emperor at dumiretso sa gitna. Samantala, habang tumatapak ang Great Wind Emperor sa kadena, biglang nagmulat ng mga mata si Yusuf Zok sa dulo ng tulay, lubos na niyang naunawaan ang Heaven and Earth determination. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1184 ang nagbabagong Paisley Kirk pagkatapak pa lang ng dakilang Emperador Zaid Petty sa Central Chain, biglang nagmulat ng mga mata si Yusuf Zok sa kabilang baybayin. Sa sandaling ito, lubos na niyang naunawaan ang Heaven and Earth determination. Sa asensya, ang Heaven and Earth determination ay isang formation na maaari ring maging isang martial art. Oo, nang umunlad ito at naging isang martial art, kaya nitong magpakawala ng 9 na suntok o palad, at iba pa. Gayunpaman, ang 9 na palad na ito at ang mga kadena ay eksaktong kabaligtaran, ang mga kadena ay may 8 landas ng kamatayan at iisa lamang landas ng buhay, samantalang sa 9 na palad, mayroon lamang iisang landas ng kamatayan at 8 landas ng buhay. Ang set na ito ng Heaven and Earth determination ay medyo praktikal, pangunahin dahil ang formation ay misteryoso. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa determinasyong ito, mahahanap ng isang tao ang mga landas ng buhay sa gitna ng 9 na tanikala. Nang makita ni Yusuf Zok ang dakilang Emperador Zaid Petty na tumatawid sa tulay, bahagya siyang nagulat, dahil sa sandaling iyon, ang gitnang tanikala nga ang siyang landas ng buhay. Hush! Tumayo siya. Pagkatayo niya, ang dakilang Emperador Zaid Petty, na kanina'y papalapit na, ay biglang huminto at sumingit sa kanya mula sa kabilang baybayin. Nakatitig din sa kanya sina Emperador Tian Yuan, Tyler Nash, Paisley Kirk, Zaid Petty, at marami pang iba na hindi pa nakatawid sa tulay. Tunay nga, hindi nila alam kung sino ang lalaking nakaitim na damit sa kabilang pampang. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay walang tao rito, at kung mayroon man, malamang ay isa itong aliping nagbabantay sa tulay. Taba, iginagalang na panauhin sa kabilang baybayin, maaari ko bang itanong kung sino ka? Ang sinaunang Buddha ng asol na lampara ay may tiyak na pag-unawa sa banal na pananaw, at sa kanyang mga pagbasa, ang nagbabantay sa tulay na naghihiwalay ng kaluluwa ay isang babaeng espiritu ng ilog. Gayunpaman, ang figure sa kabilang baybayin ay lumitaw na matangkad at malaki, na naiiba sa mga tala.
Nang marinig ang mga salita ng sinaunang Buddha ng asol na lampara, biglang itinaas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay, itinuro ang lahat, at pagkatapos ay sinabi sa paus na boses, maaari kang dumaan sa tulay, ngunit hindi mo ako malalagpasan. Ha? Anong ibig sabihin yan? Anong nangyayari? Gumagamit ba siya ng pekeng boses? Natatakot ba siyang makilala natin siya? Pero hindi namin siya lubos na kilala. Maraming tao ang nalito at nakitang kakaiba ito. Kumunat ang noo ni Tyler Nash, pagkatapos ay muling tiningnan si Yusuf Zok mula ulo hanggang paa, ngunit wala siyang maaninag. Nakasuot ng buo si Yusuf Zok mula ulo hanggang paa, at hindi magamit ni Tyler ang kanyang banal na pananaw, kaya naman, hindi niya makita kung ano ang hitsura ng taong nasa loob. Walang nakakilala sa kanya, o sa halip, walang makakahula na ito ang kamakailan lamang yumaong si Martin Hop. Kumunat ang noo ng dakilang Emperador Zaid Petty habang nakatayo sa kadena, at pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang sumangot ng malamig. Natanggap din niya ang liwanag na bigay ng Diyos, bilang isa sa 108 katao ng Immortal Realm at natanggap ang transmission ng formation, naunawaan din niya ang isang pahiwatig ng panuntunan, kaya kahit anong laro ang nilalaro ng taong nasa kabilang baybayin, hindi siya natatakot. Nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong. 1 hakbang, 2 hakbang, 10 hakbang. Nang marating niya ang ika-10 baitang, nagsimulang manginig ang kadena, umapaw ang ilog sa ilalim ng lupa, at sinubukan ng dakilang Emperador Zaid Petty na manatiling matatag sa kadena. Pinipigilan ang sarili na tanggayan, nang sa wakas ay nagawa na niya ang ika-11 baitang. Whoosh! Sa wakas ay lumitaw ang babaeng espiritu ng ilog, lumabas sa ilog at sumakay sa kadena sa isang galaw, ang kanyang mukha ay puno ng galit, nagbabadya ng balak na pumatay. Nako! Pipigilan kita at magiging kapantay mo ang antas ng kultura, salubungin mo ang iyong kamatayan. Hindi na siya nag-abalang magsalita ng walang kabuluhan, hindi na nagsalita pa ng kalahating pangungusap, saka nagiba ang anyo bilang isang ninggas ng liwanag na tumatama patungo sa dakilang Emperador Zaid Petty. Biglang nagbago ang mukha ng dakilang Emperador Zaid Petty, at nang igalaw niya ang kanyang palso, isang treasure sword ang mabilis na bumunot sa lalagyan. Kumapit, klang, ang babaeng espiritu ng ilog ay nakipagbanggaan sa kanyang espada ng kayamanan at napilitang pigilan ng dakilang Emperador Zaid Petty. Ha! Isang banal na artipakto. Pero napakahina nito. Ang babaeng espiritu ng ilog, na tila gustong patayin ang dakilang Emperador Zaid Petty, ay nagpakawala ng mahabang ungol at, nang muling sumugod, direktang ginamit ang banal na espada ng dakilang Emperador Zaid Petty gamit ang mga kamay na walang laman sa isang posisyong parang nakasabit sa talam. Sampal, 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 ang banal na artipakto ng dakilang Emperador ay nabasag sa hindi mabilang na piraso, at pagkatapos ay isang maliit na figure ang tumama sa dibdib ng dakilang Emperador gamit ang isang palad. Dumura ang dakilang Emperador ng sariwang dugo at napaatras ng 6 na hakbang, habang natatapakan ang mga kadena. Sa sandaling ito, muling dumating ang pag-atake ng maliit na figure, dala man ng mali siya o sama ng loob, inabot niya gamit ang 2 daliri, tinutukan ang mga mata ng dakilang Emperador, balak itong dukitin. Natataranta ang dakilang Emperador, paano niya hahayaang may maghukay ng mga mata niya. Kaya, sumigaw siya, batas, hangin, mga ulap na nagtitipon ng hangin. Whoosh! Nang papalapit na sa kanya ang Diyos ng ilog, biglang lumitaw ang isang daloy ng hangin sa ilalim ng mga paa nito, na binuhat siya at hinihagis. Alam mo ba ang batas? Paano iyon posible? Pero siguradong patay ka. Binasag ng Diyos ng ilog ang wind-gathering clouds technique pagkaway niya ng kanyang manggas, pagkatapos, nang walang pangalawang salita, ay tumalon sa ilog ng may malakas na pagtalsek. Natigilan ang lahat ng ilang sandali, talo ba siya, o nanalo? At ano ang ibig sabihin na ang dakilang Emperador ay tiyak na patay na? Tanga! Biglang malamig na ngumisi si Yusuf Zok mula sa kabilang pampang. Whoosh! Bigla, habang gulat na gulat pa rin ang lahat, sumiklab ang apoy sa mga kadena kung saan nakatayo ang dakilang Emperador. Ang apoy, na kasing bilis ng kulog at kidlat, ay mabilis na nilamon ang kanyang katawan mula sa kanyang mga paa. Hindi! Sigaw ng dakilang Emperador, habang hinahampas ang apoy sa kanyang katawan. Pero ito ay karmic fire,
mayroon bang mga kasalanan ang sinumang cultivator, lalo na ang mga dakilang emperador na ito? Kaya naman, lalong hangina ang mga sigaw ng dakilang emperador at mabilis na natunaw ang kanyang katawan. Bawal ang mag-usap sa tulay, biglang sabi ng isang demon emperor. Kakausap lang ng dakilang emperador. Kaya, nawalan ng masabi ang lahat, maaaring nakatawid ang dakilang emperador, ngunit bakit pa siya nagsalita? Lumaban ka lang at gamitin mo ang kapangyarihan mo, bakit mo pa iaanunsyo? Ngayon, hindi lamang niya sinabi ang kanyang sarili hanggang sa mamatay siya sa pagsasalita kundi nawalan din siya ng pagkakataon para sa iba na makatawid sa tulay. Sa kritikal na sandaling ito, biglang may lumabas na mahabang ribbon mula sa dulo ng tulay at, kasabay ng isang whoosh, ay bumalot sa braso ng dakilang emperador, marahas itong hinayla kaya't natanggal ang kanyang palad. Nang umalis ang mahabang ribbon, tuluyan nang nawala ang dakilang emperador, maging ang palad na nahila palayo ay naging sunog na piraso. Nang makita ang taong naghagis ng mahabang ribbon, marami ang yumuko sa kanya, na nagpapahayag ng paggalang sa kanyang pagtatangka na iligtas, bagamat hindi niya nagawang ibalik o buhayin ang dakilang emperador, kahit papaano ay naisip niyang iligtas. Siyempre, ang taong ito ay walang iba kundi si Paisley Kirk. Maging si Yusuf Zok, na nasa kabilang ibayo ng ilog, ay agad na tumingin sa kanya ng may tame time na paggalang. Hindi naisip ng iba na sumagip, ngunit sinubukan niyang magligtas, ibig sabihin ay nanatili ang kanyang kabaitan, isa pa rin siyang mabait at mabuting babae. Gayunpaman, habang nakatitig si Yusuf Zok sa kanya ng blanko, biglang dinampot ni Paisley Kirk ang sunog na palad na may mahabang ribbon at nang iwagayway niya ang kanyang kamay, isang singsing ang lumitaw sa kanyang hawak, hindi ko siya sinusubukang iligtas. Walang makakapagligtas sa kanya mula sa Karma Fire Burning Body, ang singsing lang na ito ang gusto ko. Sus Mariosep, Hajijek, biglang hindi napigilan ni Tyler Nash ang humagalpak sa tawa, ang pagkita sa sakuna, klasikong pagkita sa sakuna ito, pero gusto ko ito, hehe. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Paisley Kirk, may bahid ng pagmamalaki. Nawala na kay Leilani May ang kanyang pisikal na katawan at kahit pa mapaigting niya muli ang isang pisikal na katawan, maaaring hindi na niya maibalik ang kanyang dating kaluwalhatian. Gayunpaman, siya ngayon ay isang kataas-taasang dakilang emperador ng ika-9 na baitang, biniyayaan ng liwanag na bigay ng Diyos, at minana ang pamana ni Leilani May, upang mapalitan niya ang dakilang emperador na si Leilani May. Kaya naman, may dahilan siya para maging proud. Hindi na siya mahiyain, sa halip ay naging napakaganda niya, na nagbubunga ng pagmamalaki. Wala siyang pakialam kung paano siya nakikita ng iba o kung ano ang sinasabi nila tungkol sa kanya ngunit mabilis niyang binuksan ang singsing ng dakilang emperador, at pagkatapos maingat na maghanap ng ilang sandali, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at isang jade dishwasher ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Matapos ipikit ang kanyang mga mata at maramdaman ito, huminga siya ng malalim at sinabing, ito na, ang kataas-taasang kabanata ng paghubog. Ano? Nagulat ang lahat nang marinig ang kanyang mga sinabi, hindi sa kataas-taasang kabanata ng pagbuo kundi sa kanyang maingat na pag-iisip, naisip niya talagang nakawin ang mga pamamaraan ng pagbuo mula sa dakilang emperador. Dahil sa mga pamamaraan ng pagbuo ng dakilang emperador, maaari ngang makatawid ang tulay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1185 may pugad ng ibon, ang kataas-taasang kabanata ng landas ng Porma Sayon ay dapat makatulong sa atin na makatawid sa tulay na ito. Hindi minomonopolyo ni Paisley Kirk ang kataas-taasang kabanatang ito ng landas ng Porma Sayon dahil alam din niya na kung itatago niya ito sa kanyang sarili, mag-uudyok ito sa iba na mag-alsa at atakihin siya. Kaya, habang itinataas ang banal na kasulatan, nagpatuloy siya sa pagsasabing, nakabisado ko na ngayon ang pamamaraang ito ng paglilinang. Kung mayroon mang gustong mag-aral nito, malugod kayong inaanyayahan na tingnan ito. Ibigay mo sa akin. Hinayla ng palad ng dakilang emperador mula sa heavenly origin ang jade dishware palapit sa kanya, at pagkatapos mabilis na sulyapan ito, ibinigay niya ito sa Green Emperor, na pagkatapos ay ibinigay ito kay Kaysen Mestipon, at ibinigay naman ito ni Kaysen kay Zaire Petty. Isa-isa itong ipinasa, at ang ilan ay nagsimulang gumawa ng mga kopya. Pagkatapos, ang mga matataas na opisyal ng iba't ibang kaharian kabilang ang mga demonyo,
Buddha, mundong ilalim, at mga mortal ay nakita rin ang kataas-taasang kabanatang ito ng landas ng pagbuo at agad na naupo upang pag-aralan at unawain ito. Sa madaling salita, ang pinakamataas na kabanata ng landas ng Formasayon ay isang hanay ng mga orasayon ng Formasayon. Sino sa mga naroon ang hindi isang taong may pambihirang talento? Bukod dito, sila ay pinagpala ng banal na biyaya, ang kanilang mga espiritual na butas ay nabuksan, at ang kanilang karunungan ay walang hanggan. Kaya naman, sa loob lamang ng halos kalahating oras, may isang taong nakabisado na ang paraan ng pormasyong ito. Hey, ganito lang pala ka-simple. Ang unang nakabisado nito ay mula rin sa Immortal Realm, isang lalaking nagngangalang Atlas Jacobs, isang kilalang master ng mga formations sa Immortal Realm. Bagamat makapangyarihan ang dakilang emperador ng langit, kahit nakabilang sa nangungunang 10 dakilang emperador, sa usapin ng kahusayan sa Formasayon, si Atlas Jacobs ang namuna sa ranggo. Mga kasama, tutulungan ko kayong makatawid sa tulay. Para sa mga gustong tumawid ngayon, pwede ko kayong idirekta sa mahalagang lugar. Nakangiting sabi ni Atlas Jacobs, tila kontento ng gumawa ng mabuti at tulungan muna ang iba na makatawid sa halip na siya mismo ang tumawid. Haha, hindi ako magiging mahinhin kung ganoon. Isang dakilang emperador mula sa Immortal Realm ang nagpakawala ng isang malakas na tawa at humakbang patungo sa tulay. Pamilyar si Zaire Petty sa emperador na ito, ang Thunder Emperor, na kabilang sa nangungunang 10 dakilang emperador, ay nasa ika-9 na pwesto, isang posisyon na mas mataas kaysa kay Empress Piauzo, ang nasa ika-10 pwesto. Tila pamilyar na pamilyar ang Thunder Emperor kay Atlas Jacobs at lubos siyang nagtiwala rito. Piliin ang Central Chain, pero siguraduhin mong hindi ka na magsasalita ulit, itinuro ni Atlas Jacobs ang Central Chain at nagutos. Naiintindihan ko, mga kaibigan, mauuna na ako. Ngumiti ng magaan ang emperador ng kulog at saka humakbang papunta sa tulay. Sa unang 10 hakbang, lahat ay kalmado. Nang tahakin niya ang ika-11 hakbang saka lamang nagsimula ang banayad na simoy ng hangin at malalambot na alon, gaya ng dati. Nang marating ng emperador ng kulog ang ika-11 baitang, lumitaw ang Diyos ng ilog ng Woat, nang walang anumang salita, ay sumugod sa labanan. Panuntunan ng kulog. Sa kanyang unang galaw, ginamit ng emperador ng kulog ang sining ng batas na kanyang naunawaan. Ginagamit niya ang Diyos ng ilog bilang pagsasanay. Bagamat nakayanan ng Diyos ng ilog ang malakas na kulog, tiningnan niya ang emperador ng kulog ng may pangit na ekspresyon at sinabing, ano ang nangyayari sa mga tao ng panahong ito? Bakit napakaraming tao ang nakaintindi sa batas? Kung naunawaan na rin ng susunod ang batas, hindi na kailangang lumaban, at maaari na silang direktang pumasa. Ano? Ang pag-unawa sa batas ay nagpapahintulot sa isang tao na direktang dumaan. Lahat ng nasa dulo ng tulay ay natigilan, ngunit di nagtagal ay marami ang natuwa. Tila walang ganang magpaliwanag pa ang Diyos ng ilog. Matapos muling tumingin sa Thunder Emperor, tumalon siyang muli sa ilog. Kumunat ang noo ni Zaire Petty. Kung ang mga may-ari ng batas ay direktang makakatawid sa tulay, at kung ang mga tao sa kabilang panig ay direktang makakahanap ng mahalagang punto, mabilis at patuloy silang makakatawid ng walang tigil ng pagpapadala ng mga sundalo. Ang orihinal niyang intensyon ay maging bantay pinto at patayin ang sinumang darating, kaya kung mabilis na tatawid ang kalaban at darating sila ng sunod-sunod, hindi ba't magiging isang grupo ang aatake sa kanya ng mag-isa? Habang malalim ang iniisip ni Zaire Petty, malapit nang matapos ang Thunder Emperor sa pagtawid sa tulay. Huwag muna tayong makialam sa kanila. Sa isang iglap, nagpa siya si Zaire Petty na tumigil sa pakikipaglaban dahil kung ipapakita niya ang kanyang kamay, malamang ay may ipapakita siya. Isa pa, ang mga kalaban ay pawang matatalinong individual, at kung may matuklasan sila, mas mahihirapan pa siyang makamit ang isang hindi inaasahang tagumpay. Bagamat wala siyang pakialam sa ganitong anyo ng kanyang sarili, hindi ngayon ang pinakamahalagang sandali. Total, kahit papatuloy siyang hamarang, hindi rin naman iyon magtatagal. Kaya naman, ang paulit-ulit na paggamit ng mga pagkakatawang tao bilang depensa laban sa kaaway ay walang kabuluhan. Hangad niya ang isang napakalaking tagumpay. Kilala si Zaire Petty sa kanyang mga mapagpasyang aksyon. Nang mapagtanto niyang hindi na kailangan ang pakikipaglaban,
tumalikod siya at naglakad palayo ng walang pag-aalinlangan. Pagkababa ng Thunder Emperor sa tulay, lumingon na si Zyel Petty at pumasok sa isang black hole, at naglaho ng walang bakas. Hindi lang ang Thunder Emperor ang nagbibigay ng atensyon sa kanya, pati na rin ang marami pang iba. Kaya nang makita nila siyang tumalikod para umalis, lahat ay bahagyang napabuntong hininga sa gulat. Sino ang taong ito? Taga Main God Palace ba siya, o tagalabas? Nauna ba siyang nakarating dito sa atin? Lahat ay napuno ng kuryosidad, kabilang ang mga tulad ni dakilang Emperador Tian Yuan, na lihim ding naging maingat. Ang hindi alam ay nanawagan para sa pagbabantay. Sige, tatawid na ako ng tulay. Sa sandaling iyon, biglang, isang babae mula sa grupo ng 36 mula sa Six Realms, na tila kanilang pinuno, ang natapos magsalita at nakaapak na sa isa sa mga kadena, pagkatapos ay mabilis na humakbang pasulong. Sa panglabing-isang baitang, lumitaw ang Diyos ng Ilog, at malamig na sumangot ang babae at itinuro, tumigil ka. Natigilan ang Diyos ng Ilog ngunit saka lamang napagtanto na may kislap sa mga mata nito, batas ng panahon. Senior Gu, maaari na ba akong pumasa? Tanong ng babae nang may magaan ng ngiti. Alam mo bang Gu ang apelyido ko? Nagulat ang Little River God pero tila biglang may naintindihan, at tumawa, naiintindihan ko. Hindi na ito nagbigay ng karagdagang paliwanag, at lumayo na lang sa isa pang kadena. Mabilis na dumaan ang babae. Kasunod ng pagtawid ng babae, ang iba pang miyembro ng misteryosong grupo ay mabilis ding tumawid sa tulay, bawat isa ay gumagamit ng law art sa harap ng Little River God. Ang mga taong ito, bawat isa sa kanila, ay may kaalaman sa mga batas, ang kanilang lakas ay umaabot sa langit at lupa. Di nagtagal, ligtas na nakatawid ang 36 na tao, at kumaway ang babae at sinabing, mauuna na tayo. Hindi niya hinintay si Tian Yuan at ang iba pa kundi pinangunahan ang 35 papasok sa pasilyo. Kuwait. Samantala, sina Yusuf Zoc at Paisley Kirk ay katatapos lang tumawid sa isang gubat at sa wakas ay nakakita ng isang madilim na umiikot na vortex. Ang vortex na iyon ay nasa ibabaw ng isang higanteng puno sa harap mismo nila sa kagubatan, nakatayo roon ng nakakatakot na parang isang space-time portal. Guro, ano po ang dapat naming gawin? Medyo kinabahan si Paisley dahil masyadong kakaiba ang lugar, at ito naman ang libingan ng mga Diyos. Isa pa, bakit may pugad ng ibon sa higanteng punong iyon sa ilalim ng madilim na vortex? Sandali lang, bumalik na ang avatar ko, huminto si Yusuf Zoc at lumingon para makita ang isang madilim na figure na lumilitaw sa abot tanaw, mabilis na tumatakbo palapit sa kanila. Phew, nanatiling hindi gumagalaw ang avatar sa tabi niya. Tara na, kahit saan pa ito humantong. Mag-usap tayo pagkatapos nating pumasok. Malapit nang mapunta ang lahat ng kalaban dito sa langit ng kuweba. Pumunta si Yusuf Zoc sa libingan ng mga Diyos na umaasa ring subukan ang kanyang swerte at tingnan kung makakahanap siya ng ilang bihirang kayamanan na makakatulong sa pag-unlock ng higit pang mga blood beads. Malakas na ang kanyang 48 blood pearls, ngunit tila hindi na sapat ang mga iyon ngayon dahil napakarami na ng mga kalaban, at mas malakas na ang mga ito. Maaari niyang hayaan ang kanyang avatar na lumaban sa mga kalaban, ngunit hindi niya hinaanggad na sumali ang kanyang tunay na sarili sa labanan. Dahil kung mawala ang avatar, maaari itong kopyahin, ngunit kung mamatay ang kanyang tunay na sarili, iyon ang magiging tunay na katapusan, lalo na ngayon na may kakayahan na ang mga kaaway na patayin ang kanyang tunay na sarili. Kaya, kailangan niyang maging mas malakas muli, dapat siyang maging mas malakas. At kung, sa huli, ang libingan ng Diyos na ito ay hindi naglalaman ng pambihirang kayamanang hinahanap niya, lulunukin din niya ang huling kayamanan niya, isang Sherry Putra at isang bato ng espiritu ng buhay. Noon pa man ay nag-aalangan siyang lunukan ang Life Spirit Stone dahil baka ang Life Spirit Stone na ito ang magbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay sa panahon ng krisis na nagbabanta sa buhay o kaya naman ay makapagligtas ng buhay ng mga kaibigan at pamilya sa oras ng kanilang pangangailangan. Kaya naman, maliban na lang kung talagang kinakailangan, ayaw niyang gamitin ang nag-iisang Life Spirit Stone na iyon. Gayunpaman, sulit na subukan ang Sherry Putra. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling.
Kabanata 1186 na taong espiritu ng ibon na si Abigail Dodson sa tuktok ng higanteng puno ay may pugad ng ibon na halos kasinlaki ng isang bahay, at ang puno mismo ay isang kakaibang tanawin, medyo nakapagpapaalaala sa mga puno ng payong na Tsino na nakita na ni Yusuf Zok dati, maliban sa maliliit ang mga iyon kumpara sa isang ito na tunay na umabot sa langit. Ang napakalaking puno, ang napakalaking pugad, ang madilim na butas sa tuktok ng puno, ang tatlong aspetong ito pa lamang ay nagpamukhang kakaiba na ang lahat. Habang maingat na naglalakad sina Yusuf Zok at Pil, kasama ang kanyang clone, laking gulat nila nang makita ang isang bulaklak sa ilalim ng higanteng puno, kulay rosas, at ang bulaklak ay mas malaki pa sa isang kaldero. Natigilan sina Yusuf Zok at Pil sa kanilang paglalakad, namangha sa kakaibang anyo ng bulaklak, ng puno, at ng pugad, na pawang tumutubo sa ilalim ng madilim na butas sa tuktok ng puno. Ang pagsasabing walang dahilan sa likod nito ay isang bagay na hindi makapaniwala si Yusuf Zok, kaya't nag-ingat siya ng husto. Sa kasamaang palad, ito ay isang lugar kung saan hindi magagamit ang banal na sense, kaya hindi niya maaaring suriin ang puno, bulaklak, o pugad gamit ang kanyang banal na sense. Parang peony yan, di ba? Basta, mas malaki at medyo mabango. Biglang huminga ng malalim si Pil at nagkomento. Peony. Tumanggaw si Yusuf Zok, kamukha talaga nito ang peony, ang hari ng mga bulaklak. Hari ng mga bulaklak. Habang nagsasalita si Yusuf Zok, bigla siyang tumigil, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata sa realisasyon. Ang mga peonies ang hari ng mga bulaklak, at hindi ba't ang mga puno ng payong na Tsino ay itinuturing na hari sa mga puno? Naalala ni Yusuf Zok na nabasa niya ang isang artikulo na nagsasabing ang peony ang hari ng mga bulaklak at ang Chinese parasol naman ang hari ng mga puno. Ngayon, dahil may bulaklak na kahawig ng peony at puno na kahawig ng Chinese parasol, na parehong nakatayo rito ng mag-isa at parehong napakalaki, ang sitwasyon ay lalong naging kaduda-duda. Hindi tama yan, mayroon ding pugad ng ibon sa puno. Ano ang hari ng mga ibon? Biglang tumangala si Yusuf Zok, patungo sa pugad, at saka lang napansin na may isang ibon na lumitaw sa loob nito, inilabas ang ulo nito at pinagmamasdan siya gamit ang isang pares ng nagyayelong mga matang nakakapangilabot. Isang sulyap lang sa mga matang iyon at halos mawalan ng kontrol si Yusuf Zok, pakiramdam niya ay biglang nanginig ang kanyang kaluluwa. Bigla, habang naramdaman ni Yusuf Zok na nanindig ang kanyang mga balahibo, napahawak si Pil sa kanyang ulo at sumigaw ng malakas habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang 7 butas. Tumangala rin siya at nakita ang mga mata ng ibon, na naging sanhi ng pagkasugat ng kanyang kaluluwa. Mabilis na hinawakan ni Yusuf Zok si Pil at umatras ng mga 20 metro bago huminto, yumuko sa tabi ni Pil, at nagtanong, "Kumusta ka?" "Pakiramdam ko ay napupunit ang kaluluwa ko, Panginoon, mamamatay na ako." Umikot ang mga mata ni Pil, mabilis na nanlalaki ang kanyang mga pupil, at bahagya pang naramdaman ni Yusuf Zok na unti-unting nawawala ang buhay ni Pil, at ang kanyang kaluluwa ay nanlalata. Ito ang resulta ng isang sulyap lang, at si Pil ay nasa bingit ng kamatayan. Nagyelo ang mukha ni Yusuf Zok, at matapos hawakan ang bibig ni Pil, isang patak ng Essence Do ang ipinahid sa kanya. Ang Essence Do, isang pinahusay na bersyon ng Purple Droplet at ng Dew of Merits, ay makapangyarihan at may kakayahang pagalingin ang kaluluwa. Tunay nga, sa sandaling nalunok ang Essence Do, tumigil sa pagsigaw si Pil, at ang unti-unting paghina ng buhay, ang natutuyong kaluluwa, ay tila muling nanambalik ang sigla. Sas! Uy. Habang nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbuti si Pil, ang makapangyarihang puno ng payong Tsino, ang hari ng mga puno, ay nagsimulang umugoy ng walang ihip ng hangin, ang hari ng mga bulaklak, ang peony, ay gumalaw at naglalabas ng kakaibang halimuyak, at ang ibon sa ulo ng pugad ay walang humpay na nasisilaw sa kinang. Kasabay ng isang ugong, habang matamang pinagmamasdan ni Yusuf Zok ang puno, ang bulaklak, at ang ibon, sa isang iglap, nang inig ang payong Tsino, kung inang ang peony, at isang ulo ang sumilip mula sa pugad ng ibon, kasunod ang paglitaw ng 3 tao. Ang isa ay lumitaw mula sa puno, ang isa ay nagbago mula sa peony, at ang huli ay nagbago mula sa ibon. 2 lalaki at 1 babae,
Ang espiritu ng puno na nakasuot ng berde na parang isang iskolar na nasa katanghaliang gulang, ang taong ibon na nakasuot ng gininto ang korona, na may mga matang kumikinang na parang kidlat. Kumaway-kaway ang palda ng babae na para bang isa siyang diwata sa gitna ng mga bulaklak. Tatlong tao, dalawang lalaki at isang babae, ang lumapit at tumayo ng 5 metro ang layo mula sa kanya. Sina Yusuf Zoc at Peter, bagamat maraming bagyo na ang kanilang hinarap, ramdam pa rin nila ang pagtibok ng kanilang mga puso at ang pag-igting ng kanilang mga katawan sa sandaling ito. Espiritu ng puno, taong ibon, diwata ng bulaklak. Iyon ba ang essence do na ipinakain mo sa kanya? Tanong ng isang nasa katanghaliang gulang na iskolar na si Tree Spirit kay Yusuf Zoc habang bahagyang nakayuko. Nagulat si Yusuf Zoc, ibang-iba ang puno na espiritu na ito, na may pambihirang kakayahang maintindihan. Nasaktan ako kanina, pasensya na. Sabi ng taong ibon na may matalim na mga matang nagpupugay gamit ang kanyang kamao at palad. Dahil taglay ng batang Panginoon ang essence do, tiyak na isa rin siyang taong may merito. Bukod pa rito, dahil napaigting na ng batang Panginoon ang isang binhi ng daan, hindi na talaga siya isang ordinaryong tao. Ako, si Abigail Dodson, ay may karangalang makilala ang batang Panginoon. Sabi ng diwata ng bulaklak habang yumuyuko kay Yusuf Zoc. Agad na gumanti ng paggalang sina Yusuf Zoc at Peter. Paano nila nagawang pakialaman ang insidente kanina lang? Ang tatlong nilalang na ito ay malamang na hindi masukat ang kapangyarihan. Ako si Yusuf Zoc, mga junior sa tatlong senior. Ito ang kaibigan ko, si Peter, nagmamadaling sabi ni Yusuf, na nagpapakilala sa sarili, kahit hindi niya ipinakilala ang kanyang avatar. Bakit ka nandito? Tanong ng espiritu ng puno nang nakangiti at tumanggo. Bakit ako naparito? Sandali na natigilan si Yusuf. Wala talaga siyang tiyak na layunin, ngunit naisip niya na ang kanyang layunin dito ay wala ng iba kundi ang paghahanap ng kayamanan at mga kababalaghan. Kaya, sumagot siya, marami akong kaaway na gustong pumunta rito para sa swerte, kaya nauna ako para agawin ang kanilang pagkakataon. Hahaha. Nang marinig ang sagot ni Yusuf, humagalpak ng malakas na tawa ang tatlo, patuloy na tumatango. Tunay nga, ang mga pumunta rito ay naghahanap ng swerte, kung may magsasabing pumunta lamang sila para sa paglilibang, hindi nila ito kailanman paniniwalaan. Sa loob ng Main God Palace, tunay ngang naroon ang walang katapusang kayamanan. Dahil naiiba ka sa iba, marahil ay maaari kang makatanggap ng kaukulang pamana sa loob ng Main God Palace. Deklara ni Abigail Dodson. Palasyo ng Pangunahing Diyos. Nagulat na naman si Yusuf. Ang alam lang niya ay isang banal na libingan ang lugar na ito at wala siyang kaalam-alam sa tinatawag na Main God Palace. Bueno, dahil ang batang Panginoon ay isang taong may merito, hangad naming tatlo na sana'y matagpuan mo ang kapalaran. Pumasok ka sa ikalawang palapag, papayagan ka naming dumaan. Sabi ng taong ibon, habang pinipitik ang daliri at lumilikha ng isang madilim na hagdanan na umaabot pataas sa black hole. Tatlong nakatatanda, sandali lang po, may mga itatanong pa ako. Ayaw palampasin ni Yusuf ang pagkakataong ito. Naging napakakaibigan ng tatlo at hindi nila nakuha ang kanyang essence do, kaya kinailangan niyang mas maunawaan ang tungkol sa Main God Palace na ito habang may pagkakataon pa siya. Ano ang tanong mo? Tanong ng taong ibon. Ilang antas ang mayroon sa Main God Palace? At ano ang susunod na antas? Nagmamadaling tanong ni Yusuf. Naglalakas loob ka bang pumunta rito nang hindi mo man lang alam kung ilang antas mayroon ang Main God Palace? Hindi nakapagsalita ang Flower Fairy at ang Tree Spirit, habang ang Birdman ay tumawa ng malakas at sumagot, sa totoo lang, may 10 antas. Gayunpaman, walang sino man maliban sa ating Panginoon ang maaaring makapasok sa ika-10 antas, kaya 9 na lamang ang natitira. At ang susunod na antas ay mas mapanganib kaysa dito, dahil ito ang Stoneman Array, kung saan ang mga Stoneman ay walang utak. Siyempre, kung isa sa alang-alang na mayroon ka ng binhi ng daan pati na rin ng essence do, dapat ay maabot mo man lang ang ika-4 na antas. Tungkol naman sa kung makakarating ka sa mas mataas na antas, depende iyon kung mayroon kang tadhana sa Main God Palace. At anong antas ito? Naguguluhang tanong ni Yusuf. Siyempre, ito ang unang antas, tugon ng taong ibon. May iba ka pa bang mga tanong? Kung gayon, maaari ko bang itanong,
Anong mga kayamanan ang matatagpuan sa unang palapag na ito at sa susunod? Hey, sa unang antas na ito, may ilang spirit stones, at sa ilalim ng lupa ay naroon ang lahat ng uri ng kakaibang kayamanan. Tama, mayroon ding mahiwagang kayamanan na inilibing ng ating Panginoon at personal na ginawa. Kung tungkol naman sa lokasyon ng mahiwagang kayamanan, hindi natin masasabi, dahil nakatadhana itong matagpuan ng mga taong may kapalaran. Siyempre, may panganib sa lahat ng dako, sabi ng taong ibon. Habang nagsasalita siya, bigla siyang kumunat ang noo. May paparating. Maaari kang pumili na manatili o magpatuloy. Gayunpaman, kapag pinili mong manatili, para pumunta sa susunod na antas sa bandang huli, kakailanganin mong gawin iyon tulad ng iba, hindi ka na namin paprotektahan. Salamat, mga senior. Sige, mauuna na tayo. Ayaw ni Yusef ng anumang kayamanan, ang tanging interesado na lang niya ngayon ay makahanap ng ilang kakaibang kayamanan, at dahil ito ang unang antas, tiyak na hindi ganoon karami ang mga kakaibang kayamanan. Kaya mas mabuting lumipat na lang sa susunod na antas. Siya, kasama si Peter at ang kanyang avatar, ay umakyat sa hagdanan at pagkatapos ay pumasok sa black hole. At pagpasok niya sa black hole, ang espiritu ng puno, ang taong ibon, at ang diwata ng bulaklak ay biglang naging tatlong daluyan ng mahahalagang asensya na bumalik sa kani-kanilang mga lugar, at ang tatlo ay nagsimulang mag-usap gamit ang kanilang banal na kamalayan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1187 Isang alakdan, talagang mayroon siyang binhi ng daw. Mayroon siyang virtue do. Nakikita ko na sa virtue do ay mayroong isang mahiwagang kapangyarihan, ang batang ito ay hindi talaga simple. Sa sandaling ito, palihim na nag-uusap ang espiritu ng puno, ang taong ibon, at si Abigail Dodson. Ang pagkakaroon ng Dowseed ay katumbas na rin ng paggamit ng swerte ng langit at lupa, lalo na ang pagkakaroon ng virtue do, talagang pambihira iyon. Sa tingin mo ba ay matatanggap niya ang mana ng Panginoon? Tanong ni Abigail Dodson. May posibilidad, pero maliit lang, pangunahin na dahil masyadong mababa ang kanyang cultivation realm. Bumantong hininga ang tree spirit, umaasa ako na matatanggap niya ang mana ng Panginoon. Kung ayaw kong makuha niya ang mana ng Panginoon, bakit ko pa siya tutulungan? Para makapasa siya sa pagsubok. Tumawa ang taong ibon. Napakaraming taon na ang lumipas, at sa wakas, may dumating na tulad nito, bumantong hininga ng malalim ang espiritu ng puno. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Pero dalawa lang sa mga kondisyon ang natutugunan niya, isa pa ang kulang, di ba? Dagdag ni Abigail. Oo, may isang kondisyon pa na kulang, tumanggo ang espiritu ng puno. Siya nga pala, ang avatar niya siguro yung nakasuot ng itim at maskara, di ba? Kakaiba, sabi ng taong ibon. Oo nga, medyo kakaiba, tumanggo sina Abigail at ang espiritu ng puno bilang pagsang-ayon. Maraming tao ang dumating mula sa labas, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtataglay ng Dowseed, at malamang na sila ang mga inapo ng Heavenly Realm. Walang hangganan ang kasakiman ng mga taong ito. Kayong dalawa ay hindi dapat magpigil. Naiintindihan. Tila minamaliit ng tatlo ang mga Diyos ng Heavenly Realm, kaya pagkatapos ng kanilang mga sinabi, tumahimik sila. 36 na misteryosong eksperto ang pumasok sa mundo ng mga luntiang bundok at malinaw na tubig ng unang patong. Maingat sila, maingat na iniiwasang mahawakan ang mga nakapalibot na bulaklak at halaman o anumang insektong gumagapang sa lupa. Hindi sila mabilis na kumilos, bagamat patungo sila sa mga puno ng Fermiana, paikot-ikot lang ang ginawa nila, naghahanap habang naglalakbay. Ito ang unang patong ng Main God Palace, natural na puno ng hindi mabilang na kayamanan sa langit at lupa. Nabalitaan ko na sa loob ng unang patong na ito, mayroong isang mahiwagang kayamanan na ginawa ng pangunahing Diyos na hindi pa natatagpuan, nakatago sa kung saan, sabi ng babaeng pinuno ng grupo. Tama si Sister Berger. Ayon sa mga bulong-bulungan, ang una, ikatlo, ikalima, ikapito, at ikasyam na patong ay naglalaman ng mga magic treasure na ginawa ng pangunahing Diyos, isang piraso sa unang patong, 3 sa ikatlo, 5 sa ikalima, 7 sa ikapito, at 9 sa ikasyam, bawat piraso ay kasing lakas ng kalangitan mismo. Nakakalungkot,
Wala pang nakakahanap hanggang ngayon. Sister Berger, Brother Arellano, lagi naman akong may hindi malinaw, sino nga ba talaga itong pangunahing Diyos? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng isang tao na may pagkalito. Ang babaeng pinuno ay ang babaeng nagngangalang Sister Berger, ang apelyido niya ay Berger, na nagngangalang Nadja Berger. May mga tsismis na nagmula raw siya sa pamilyang Berger, isang direktang linya ng Heavenly Realm. At ang pamilyang Berger ay isa sa 8 dakilang pamilya ng Kaharian ng Langit. Ang nagngangalang kapatid na Arellano ay pangalawa lamang kay Nadja Berger, ngunit isa ring supling ng pamilyang Arellano, isa sa 8 dakilang pamilya ng Kaharian sa Langit. Ang taong ito ay si Matthias Arellano. Nang marinig na may nagtatanong sa kanila tungkol sa pangunahing Diyos, tumawa si Matthias Arellano at sinabing, hayaan mong ipaliwanag ito ni Sister Berger. Alam ninyong lahat na siya ay maraming alam sa kasaysayan, bihasa sa nakaraan at kasalukuyan, kilala natin sa Kaharian ng Langit bilang ang Palakpakan, kaya, si Sister Berger ang higit na nakakaalam. Wala naman yun masyado, sabi ni Nadja Berger nang may bahagyang ngiti, ang pangunahing Diyos, na nabanggit kaugnay ng palasyo ng pangunahing Diyos ay tumutukoy sa isang pinuno ng tribo mula sa panahon kung kailan nagsimula ang pinagmulan ng mga Diyos. Tinatawag siya ng lahat ng tao sa kanyang tribo bilang pangunahin, kaya siya ang naging kanilang pangunahing Diyos. At noong panahon ng pinagmulan ng mga Diyos, mayroong 8 malalaking tribo sa kabuuan, isa lamang ito sa kanila. Ibig bang sabihin yan ay may 8 pangunahing Diyos? Namangha ang mga tao nang marinig ang mga salita ni Nadja Berger. Oo, talagang may 8 dakilang pangunahing Diyos, tumanggo si Nadja Berger. Dapat ang pangunahing Diyos ang pinakamakapangyarihan noong panahong iyon, hindi ba? Tanong ng isa pa. Tunay nga, ang pangunahing Diyos ang pinakamalakas, kasunod ang mga nag-alay ng mga sakripisyo, nakangiting sabi ni Nadja Berger. Ngunit kahit ang pinakamakapangyarihang buhay ay nagtatapos, kaya ang mga sinaunang Diyos ay namatay, o marahil ay naglaho na lamang sa kawalan. Ang mundo ay nahati sa hindi mabilang na mga antas, at kalaunan, lumitaw ang 8 dakilang angkan ng Kaharian ng Langit, na namumuno sa Kalangitan daw, na namumuno sa lahat. Mayroon pa bang mas malakas kaysa sa pangunahing Diyos? May nagtanong muli. Kaya rin namin ginalugad ang lugar na ito. Maraming bagay sa mundong ito ang hindi natin maintindihan. Bakit may altar ng Diyos ang Kaharian sa langit? Sino ang lumikha nito? Saan natutunan ng mga sinaunang Diyos ang kanilang mga banal na kasanayan? Kung sasabihin mong napagtanto nila ang mga ito ng kusa, tiyak na hindi ako naniniwala, parang isa lamang silang grupo ng mga walang sibilisasyong primitibo. Bukod pa rito, bakit namatay ang mga sinaunang Diyos? Bakit sila nawala? Ito ay pawang mga palaisipan na naghihintay sa ating pagkatuklas. Sa madaling salita, tayo, ang 8 dakilang pamilya ng Kaharian ng Langit, ang nagmay-ari ng mundong ito at tayo ang mga bagong dating. Siyempre, mayroon tayong pagkilala sa makalangit na daw, kung hindi, paano tayo makakakilos sa loob nito? Kaya ang ibig mong sabihin, ang mga sinaunang Diyos ay pinabayaan ng makalangit na daw. Masasabi mo na iyan. Nagkibit-balikat si Nadja Berger. Sister Berger, narinig ko rin na ang unang patong ay naglalaman ng mga labi ng 3 sinaunang santo, totoo ba iyon? Oo nga, doon mismo sa pasukan ng ikalawang patong. Para makapasok sa ikalawang patong, kailangan mong malampasan ang mga hamon nila, buntong hininga ni Nadja Berger. Ang kakilakilabot ng Main God Palace ay nakasalalay sa kawalan ng kakayahang gumamit ng divine sense, lumipad, at ang paghihigpit sa ilang divine techniques, kung hindi, ang mga sekreto rito ay matagal nang nabubunyag ng ating mga nauna. Ang ibig mo bang sabihin ay kahit ang mga banal na hari ng ating kaharian sa langit ay mapipigilan kung pupunta sila rito? Tanong ng karamihan, na labis na nagulat. Tama, sabi ni Nadja Berger, kahit pa may isang banal na hari na pumasok sa lugar na ito, hindi nila matatalo ang 3 sinaunang santo, hindi dahil sa napakalakas ng mga santo, kundi dahil napakaraming mga paghihigpit dito, na nagpapahirap sa sarili. Sa kabaligtaran, kayang ipakita ng mga sinaunang santo ang kanilang pinakamalakas na kakayahan sa pakikipaglaban at magamit pa ang kapangyarihan ng lugar na ito. Total, ito ang tirahan ng sinaunang pangunahing Diyos, at hindi natin masyadong malinaw kung ano ang katulad ng panahong iyon. Sige,
Maghiwa-hiwalay na tayo at tumingin-tingin sa paligid. Subukang mangolekta ng ilang divine stones o mga bihirang kayamanan. Kung makakahanap ka ng mahiwagang kayamanan sa layer na ito, ibig sabihin ay yumaman ka na. Ngunit mag-ingat kayo ng husto sa mga nakal-alasong insekto at halaman sa lupa, at maging maingat sa mga ibon at mababangas na hayop dito. Nakuha ko, aalis na tayo para magdalugad. Pagkatapos magbigay-pugay kay Nadja Burger, nagsisiuwian ang mga tao, bawat isa ay nagsusuklay sa mga palumpong na parang mga tagapitas ng kabute, walang humpay na nanunokso at namitas. Samantala, pumasok si Tyler Nash, kasunod ang Thunder Emperor, ang Ancient Buddha of Blue Lamp, si Paisley Kirk, at iba pa. Napakagandang lugar, napakagandang lugar. Ito ay natural na isang paraiso, tiyak na magtataglay ng sukdulang kayamanan at mga pambihirang bagay. Nabalitaan ko na ang pasukan sa pangalawang hamon ay nasa timog silangang gubat, sa tabi ng isang malaking puno ng phoenix. Pero dapat mo pa ring hanapin muna ang unang layer na ito. May bali-balitang mayroong mahiwagang kayamanan na ginawa ng pangunahing Diyos dito. Siyempre, maaaring maliit ang antas ng panganib sa unang patong, ngunit hindi ito isang lugar kung saan maaari nating gawin ang gusto natin, payo ng sinaunang Buddha ng Asol na Lampara, na pamilyar sa lugar. Siyempre, hindi niya binanggit ang ilang mga bagay dahil hindi na kailangang sabihin sa iba ang tungkol sa ilang mga panganib. Bagamat isa siyang Buddha, isa rin siyang masama. Ang kalbong magnanakaw talaga, inikat ng ilang emperador ang kanilang mga mata sa sinaunang Buddha ng Blue Lamp at pagkatapos ay nagsilaot sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, nang hindi pa nakakalayo ang isa sa mga Demon Emperor, bigla siyang nakaramdam ng KT sa kanyang paa at nagpakawalan ng isang matinis na sigaw. Sus Mariosep, ano ba ang nakagat ko? Nang itinaas ng demonyong emperador ang kanyang paa, nakita niya ang isang alakdan na maikli ang buntot na kasenhaba ng isang daliri sa lupa. Nako, ang lakas ng loob mong kagatin ang ninuno mo. Galit na galit ang demonyong emperador, itinaas ang kanyang paa at dinurog ang alakdan hanggang sa magkagulo. Sa puntong ito, sandaling nagbago ang ekspresyon ng sinaunang Buddha ng Blue Lamp, at ang mga mukha ng Thunder Emperor at ilang iba pang emperador na nakakaalam ng lugar na ito ay naging kakaiba rin. Pero wala silang sinabi, sa halip ay pinanood nila ng may matinding interes ang demonyong emperador habang nararamdaman ang mga titig sa kanya at tumangala ng kakaiba sa karamihan, na nagsasabing, ano ang tinitingnan ninyo? Ako. Paf. Bago pa siya matapos, bumulwak ang itim na dugo mula sa kanyang bibig, pagkatapos ay mabilis na umitim ang kanyang katawan, nagsimulang damyugo ang kanyang mga mata, nagsimulang mabulok ang kanyang laman, at lumabas ang itim na dugo mula sa bawat butas ng kanyang balat. Hindi. Ano ba ito? Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makakita? Sigaw ng demonyong emperador, iwinawagayway ang kanyang mga braso, sinusubukang ilabas ang kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ilang hampas lang ang lumipas, bumagsak siya sa lupa, at mabilis na natunaw ang kanyang katawan, na kalaunan ay naging isang lawan ng itim na likido. Sa sandaling iyon, lahat ay nakaramdam ng malamig na hangin na gumagapang sa kanilang mga gulugad. Kayang-kaya ng isang maliit na alakdan na lasunin hanggang mamatay ang isang demonyong emperador na kakatanggap lang ng liwanag na bigay ng Diyos, at ang pinakamagaling pa nga. Gaano ito katikot? Anong klaseng sinumpa ang lugar ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1188 ang higanteng bato na agad na pumapatay ng lahat naging maingat ang lahat habang pinapanood ang isang matataas na antas ng demonyong emperador na namamatay dahil sa lason ng isang maliit na alakdan. Dati, wala silang masyadong pakialam sa mga ibon o insekto, ngunit ngayon, tila kailangan na nilang iwasan ang mga ito. Bukod dito, dapat sana ay alam na ng seryosong kalbong magnanakaw ang tungkol sa panganib dito, ngunit wala siyang sinabi, kaya maraming Demon Emperor mula sa Demon World ang matalim na nakatitig sa kanya. Umalis si Tyler Nash, umalis si Paisley Kirk, umalis si Mia, at gayon din ang Emperor of the Skies, si Zael Petty, ang Thunder Emperor, ang Five-Clawed Golden Dragon Emperor, ang Demon Clan's Holy Woman, at iba pa. Naghiwa-hiwalay ang lahat at nagsimula sa kani-kanilang mga landas. Malawak ang lupain dito at kahit ang isang maliit na alakdan ay nagtataglay ng ganitong lason, na nagpapahiwatig na sa kabila ng mga panganib,
ang lugar ay tiyak na puno rin ng hindi mabilang na kayamanan. Kuwait. Kasabay nito, si Yusuf Zok, kasama ang kanyang clone at si Porter Birch, ay pumasok sa ikalawang palapag ng Main God Palace. Ang ikalawang palapag na ito ay hindi puno ng huni ng mga ibon at mga bulaklak na may asol na kalangitan sa ibabaw ng dagat jade, kundi isang malalim na pasilyong bato, na napapalibutan ng mga pader na bato, na may kisemeng bato, humigit kumulang 7 o 8 metro ang lapad at halos 20 metro ang taas. Ito ay isang higanteng pasilyo, isang pasilyo na patungo sa isang hindi kilalang destinasyon. Kumatok si Yusuf Zok sa mga pader na bato sa magkabilang gilid at natuklasan niya na ang mga bato sa mga pader ay may bahagyang pagbabago-bago ng enerhiya, na siyang nagpo-protekta rin sa mga ito, kaya imposibleng masira ito gamit ang brutal na puwersa. Manatili kang malapit sa akin, senyales ni Yusuf Zok kay Porter Birch habang mabilis na sumugod ang kanyang clone. Ang pagkakaroon ng clone ay nagbigay daan sa kanya upang matukoy ang panganib at makapasok pa sa mga nakamamatay na lugar ng walang pag-aalala, kaya naman ang kanyang clone ay lubos na kapakipakinabang. Siya at si Porter Birch, na medyo nakahinga ng maluwag, ay sumunod malapit sa clone habang mabilis ding naglalakad. Mahaba at paliko-likong pasilyong bato ang haba at liko-liko, parang isang labirinto. Tunay nga, ang Stoneman Array na ito ay isang maze formation, tanging ang mga nakalusot lamang sa maze ang makakakapasok sa ikatlong antas. Matapos ang mahigit 10 minutong paglalakad ng kanyang clone, narating nito ang isang freeway na sangandaan, na patungo sa 3 magkakaibang direksyon. Lumiko sa kanan. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang clone sa daanan sa kanan dahil, daan man ito patungo sa kaligtasan o panganib, walang kinatatakutan ang clone. Samantala, huminto sina Yusuf Zok at Porter Birch sa sangandaan, naghihintay ng impormasyon mula sa clone. Pagkalipas ng kalahating oras, biglang huminto ang clone dahil may pinto sa harap nito, at nakatayo sa harap ng pintong iyon ang isang figurang bato na mahigit 10 metro ang taas. Ang figurang batong ito ay tahimik na nakatayo sa harap ng pinto, parang mga estatwa ng mga mandirigmang terracotta, walang hininga o tibok ng puso, isa lamang eskultura. Gayunpaman, alam ni Yusuf Zok na hindi ito isang eskultura, isa itong buhay na higanteng bato, gaya ng sinabi sa kanya ng taong ibon na ang mga higanteng bato ay walang utak. Maaaring sa kabila ng pintuang iyon ay ang daanan ng maze, kaya ayaw itong palampasin ni Yusuf Zok at sa gayon ay nagsimulang sumulong ng maingat. Buzz, bigla na lang, pagkahakbang pa lang niya ng ilang hakbang, nayanig ang buong pasilyong bato, at nakita niyang biglang nagmulat ang higanteng bato. Sige, sige, sige. Sinubukan ni Yusuf Zok na palihim na dumaan bago pa makariyak ang higanteng bato. Gayunpaman, napigilan ang kanyang hiling dahil, habang sumusugod siya, biglang iwinaksi ng higanteng bato ang kamao nito, na nakatutok sa kanyang ulo. Nagulat si Yusuf Zok, paano nagagawang sumuntok ng ganito kabilis ang taong bato na ito. Tila sineksik nito ang espasyo, at wala pang 1,000 bahagi ng 1 segundo, nasa kanya na ang kamao, at napagtanto niyang wala nang mapagtatagwan. Lalaban ako. Nagngalit ang mga ngipin ni Yusuf Zok at pilit na itinaas ang kanyang mga braso. Bum! Crack! 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 Sa isang banggaan, lumipad siya, pagkatapos ay nagtamo ng maduraj na bali sa magkabilang braso, tumaob ng 7 o 8 beses sa ere bago tumama sa lupa. Samantala, nakatitig siya ng may takot, nauunawaan na kahit na ito ay kanyang clone, mayroon itong parehong lakas ng kanyang tunay na katawan, ngunit hindi ito kayang tapatan kahit isang galaw mula sa stone giant na ito. Nako, ang bilis niya. Nang sandaling mabigla si Yusuf Zok, isang paa na bato ang yamakap pababa, ang bilis nito ay nakakagulat na parang hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makariyak. Gustong umiyak ni Yusuf Zok nang walang luha. Anong klaseng lugar ito? Anong klaseng lugar ito? Sa katunayan, ito ang Main God Palace, at paanong may mga mahihina o basura sa Main God Palace. Minsan sinabi ni Nadia Burger, kahit na may pumasok na banal na hari mula sa kaharian ng langit, magkakaroon pa rin ng mga paghihigpit. Sa madaling salita, kahit ang isang banal na hari ay maaaring hindi matalo ang higanteng bato na ito, kung may pumatay sa higanteng bato, wala nang matitira rito. Ibig sabihin yan ay walang talo ang mga higanti ng bato rito. Mabilis na lumipad ang isip ni Yusuf Zok,
at habang pinapanood niyang dumilim ang kanyang paligid, at habang pababa ang higanteng paa, agad siyang sumigaw, huminto ang oras. Whoosh! Huminto ang paang bato, ilang pulgada lang ang layo mula sa ilong niya. Sa sandaling iyon, gamulong siya, mabilis na tumalon, umapak sa balikat ng higanti, pagkatapos ay biglang tumakbo palabas ng pintuang bato. Boom! Isang tunog na yumanig sa langit at lupa ang nagmula sa labas, iyon ay ang ingay ng paa ng higanteng bato na tumatama sa lupa. Kayang-kaya pang malagpasan ng stone giant na ito ang time stop niya. Gayunpaman, nagtagumpay si Yusuf Zok, dahil nakapasok siya sa pinto. Pero, pagpasok pa lang niya, natulala na siya sa loob dahil isa itong dead end, isang silid na may iisang pinto lang, napapalibutan ng mga pader na bato sa lahat ng dako, wala man lang mesa na makikita. Walang laman. Walang laman. Sus Mariosep, malakas niyang mura, nang mapagtantong isa itong dead end ng maze, sadyang ginawa ng nagdisenyo ng maze, kaya tumalikod siya at umalis. Swish! Habang humahakbang siya paaban, isang bagzo ng hangin ang umihip din patungo sa kanyang ulo. Hindi nang ahas na lumaban si Yusuf Zok, dahil alam niyang hindi siya mananalo, bato ang kalaban, at may mga pagbabago-bago ng enerhiya rito, malinaw naman, isa itong pambihirang bagay, marahil kahit ang isang divine artifact ay hindi kayang sirain ang katawang bato ng Stoneman. Tumigil ang oras, sigaw niya ulit, inulit ang lumang pakulo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nabigo ang kanyang paghinto sa oras. Tunay ngang kakaiba ang higanteng bato na ito, kaya itong pigilan sa unang pagkakataon, ngunit hindi sa pangalawa. Natakot si Yusuf Zok dahil bumababa na ang palad ng higanteng bato. Boom! Walang anumang gulat, ang kanyang clone ay nabasag, agad na namatay. Ito ang kataas-taasang higanteng bato, na nilipol ang lahat ng nakikita. Hay! Nang maduraj ang clone, ang tunay na sarili ni Yusuf Zok sa sangandaan ay hindi maiwasang mamatlas sa takot. Anong klaseng isinumpang lugar ito, kung saan napakalakas ng mga stonemen? Guro, kumusta po? Tanong ni Phil. Patay na, pero ang daan sa kanan ay walang patutunguhan, sabi ni Yusuf Zok nang may mapanglo na tingin. Susubukan ko ang dalawa pang landas. Agad siyang lumikha ng isa pang clone, binihisan ito, at ipinadala sa kaliwang landas. Di nagtagal, bumalik ang clone at saka pumasok sa gitnang landas. Ang tatlong landas ay eksaktong pareho, sa dulo ng bawat landas ay may isang pinto, at sa harap ng bawat pinto ay nakatayo ang isang higanteng bato. Nangangahulugan iyon na dalawang landas ang mali, at isa lamang ang tunay na landas. Hindi niya hinayaan ang clone na ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran dahil kahit na matagpuan ng clone ang tunay na landas, maaaring masyadong mapanganib pa rin ang pagsama kay Phil. Kaya ang agarang gawain ay ang makahanap ng paraan upang talunin ang higanteng bato, kahit man lang matuklasan ang kahinaan nito, kung hindi ay hindi sila makakatuloy. Total, ito pa lang ang unang sangandaan sa ikalawang palapag ng Stoneman Array, at sino ang mag-aakala kung ilang sangandaan ang nasa loob. Kailangan niyang makahanap ng paraan para harapin ito, hindi maaaring maging opsyon ang bulag na pagsulong. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1189 na aliping bato habang nakatayo sa interseksyon ng 315 minuto, sa wakas ay nakaisip si Yusuf Zok ng isang paraan, na siyang Essence Do. Ang Essence Do ay isang pinahusay na bersyon ng Merit Do. Dati, kayang gawing ginto ng Merit Do ang mga bato, bigyan ang mga ito ng espiritu, at bigyang buhay ang lantang kahoy. Ngayong na-upgrade na ito sa Essence Do, mas makapangyarihan na ang mga gamit nito. Kung magpapatulo siya ng Essence Do sa Stone Giant, maaaring may mga hindi inaasahang gantimpala, at kahit na walang anumang hindi inaasahang gantimpala, ang Stone Giant mismo ay gawa sa bato, kaya ang pagpapatulo ng Essence Do dito ay maaaring gawing isang gintong estatwa at pigilan ang mga galaw nito. Habang pinag-iisipan ito ni Yusuf Zok, tila mas nagiging posible ito, kaya agad niyang dinala si Bloodbeads at ang kanyang clone patungo sa gitnang channel. Totoo nga, sa dulo ng kanal, may isa pang malaking higanteng bato, na may pinto sa likod nito. Hiniling ni Yusuf Zok sa mga Bloodbeads na lumayo ng husto habang ang kanyang clone ay nagsisimulang sumulong. Gumalaw ang higanteng bato, inaatake ang clone.
Ang higanteng bato na ito ay hindi umatake ng walang pinipili, kikilos at aatakehin ka lamang nito kung ikaw ay nasa loob ng isang takdang distansya. Kung malayo ka, wala itong ipinapakitang interes sa iyo. Inatake ng higanti ang clone at hindi inatake ang tunay niyang katawan, habang sumigaw din ang clone ng utos na ihinto ang oras. Gaya ng inaasahan, naging epektibo ang unang paghinto, huminto ang palad ng higanteng bato sa ere. Maya-maya lang, isang patak ng Essence Do ang lumabas mula sa totoong katawan ni Yusuf Zok at tumama sa bibig ng higanteng bato. Siya, nang tumulo ang Essence Do dito, natapos na ang time stop, at nakapasok na ang clone sa pinto sa likuran. Gayunpaman, nang hindi mahanap ng higanteng bato ang clone, sa halip ay inatake nito ang tunay na katawan ni Yusuf Zok. Dahil ginamit ni Yusuf Zok ang Essence Do sa bibig nito, itinuring itong isang aktibong atake, at natural lang, gustong gumanti ng higanti. Nagulat si Yusuf Zok at agad na tumalikod para tumakbo. Mas lalong naging ligaw si Bloodbeads, at nagtatakbuhan ng walang tigil. Gayunpaman, ang higanteng bato ay humabol ng wala pang 100 metro at pagkatapos ay huminto, na parang may sarili itong limitasyon at hindi maaaring tumakbo ng masyadong malayo. Nang makaalis siya sa lugar na inaatake nito, tumigil ito sa pag-atake at nanatiling hindi gumagalaw. Kasabay nito, huminto rin si Yusuf Zok at pinagmasdan ng mabuti ang higanteng bato dahil natulo na rito ang kanyang Essence Do. Pero, wala man lang reaksyon, hindi naman ito naging si Goldie. May mali. Habang matamang pinagmamasdan ni Yusuf Zok ang higanteng bato, bigla niyang napansin na may mali, may mga kislap ng Edmund Frost sa higanti, at ito ay nanginginig ng malakas. Gumagana naman. Naikuyom ni Yusuf Zok ang kanyang kamao sa sobrang tuwa. Matapos tumulo ang Essence Do sa Stone Giant, isang abnormal na reaksyon ang lumitaw, asol na liwanag ang lumitaw sa katawan nito, at ito ay nanginginig. Ziz! Kasabay ng patuloy na pagkislap ni Edmund Frost, lumitaw ang mga asol na apoy, na lumilikha ng isang nakakairitang tunog, at mas lalong nanginig ang higanteng bato. Kasabay ng isang putok, makalipas ang mga 15 segundo, biglang gumuho at sumabog ang asol na liwanag sa paligid ng higanteng bato. Ang enerhiyang ipinagkaloob sa higanteng bato ng Essence Do ay nawasak. At nang biglang sumikat ang asol na liwanag, isang lilang liwanag ang nagsimulang kumislap sa higanteng bato. Ang lilang liwanag na iyon ay kapareho ng liwanag ng kanyang Essence Do, ito ang kakaibang lilang liwanag ng Purple Blood Beads. Ugong, 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 di nagtagal matapos kumurap ang lilang liwanag, ang higanteng bato ay nabalot ng lilang liwanag, na pagkatapos ay lumiit at naglaho sa isang iglap. Kasabay nito, sa sandaling iyon, isang palso ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kaluluwa ni Yusuf Zok, na nagpapakita ng isang malabong punto ng bituin. Nanlaki ang mga mata ni Yusuf Zok, ang bituing puntong ito ay katulad ng noong sinupil niya ang mga mahiwagang katulong. Ibig bang sabihin noon ay kayang sirain ng kanyang Essence Do ang banal na enerhiyang inilagay ng pangunahing Diyos sa higanteng bato, at gawing sarili niyang lingkod bato ang higanteng bato. Siyempre, kahit na nasa sabik siya, nanatili siyang mapagmatsyag dahil, kahit na may kumikislap na bituin sa kanyang kaluluwa, ang higanteng bato ay isa pa ring higanteng bato. Nakatayo lang ito na parang bato at wala siyang binigay na kahit anong reaksyon. Sinubukan niyang maglakad pasulong, at nang makarating siya sa loob ng 100 metro mula sa higanteng bato, wala pa ring anumang reaksyon. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paghakbang, 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Hanggang sa nasa loob na siya ng 5 metro mula sa higanteng bato, na nakatayong hindi gumagalaw. Whoosh! Tumalon si Yusuf Zok ng 1 hakbang, agad na tumalon sa balikat ng higanteng bato. Hindi gumalaw ang higanteng bato. Panginoon! Ang galing! Sa sandaling ito, nag-thumbs up si Phil, pagkatapos ay nagmamadali ring lumapit. Gayunpaman, habang tumatakbo si Phil sa loob ng 100 metro, biglang nagmulat ang higanteng bato ng mga mata nito at sa bilis ng kidlat ay bumunot ng kamao, diretsyong tumungo sa ulo ni Phil. Natakot si Phil ng husto dahil masyadong mabilis ang kalaban, wala siyang pagkakataong makareact. Tumigil. Mabilis na sigaw ni Yusuf Zok. Whoosh! Tunay na natigilan ang higanteng bato, ang palad nito ay huminto sa tabi mismo ng tainga ni Phil.
Nakikinig siya sa akin. Hingal na sabi ni Yusuf Zok, pagkatapos ay sumigaw, nakikinig siya sa akin. Guro, halos maiyak na si Phil sa takot na takot ako. Pero wala siyang ipinakitang reaksyon, nakasimangot si Yusuf Zok at nagutos, ikaw, itaas mo ang kanang kamay mo. Whoosh, agad na itinaas ng higanteng bato ang kanang kamay nito. Tunay nga, kahit walang kaluluwa ang higanteng bato, sinusunod na nito ang kanyang mga utos. Hindi maintindihan ni Yusuf Zok kung anong uri ng pag-iral ang higanteng bato, kung paano ito nilikha, ngunit malinaw na kayang sirain ng Essence Do ang enerhiyang nasa loob nila at paalisin ang enerhiyang iyon, sa gayon ay ginagawa silang masunurin sa kanyang mga utos, at ang lakas ng higanteng bato ay hindi na kompromiso kahit kaunti. Puppet ng bato, Panginoon, ito ay isang puppet ng bato. Tumakbo muli si Phil at hindi mapigil ang suriin ang higanteng bato mula ulo hanggang paa. Sige, kalimutan mo na, isama mo na sa amin. Napahadjejek si Yusuf Zok sa tuwa, kasama ang higanteng bato na ito sa kanyang tabi, ano pa ba ang dapat ikatakot? Whoosh, sa sandaling iyon, lumabas ang avatar mula sa panloob na silid, nagkibit balikat. Peke rin ang panloob na silid na iyon, wala itong laman, o marahil ay dating laman ito ng isang bagay, ngunit matagal na itong kinuha ng iba. Tara na, inutusan ni Yusuf Zok ang avatar at si Phil na umakyat sa mga balikat ng higanteng bato, pagkatapos ay nagsimulang humakbang palabas ang higanteng bato. Di nagtagal, narating nila ang huling pasilyo, at biglang nagmulat ng mga mata ang higanteng bato sa loob. Nang hindi na kailangan ng tagubilin ni Yusuf Zok, pinaputukan ng avatar ang higanteng bato, habang sa sandaling paghinto, mabilis na nagpakawala ng isang patak ng Essence Do ang tunay na katawan ni Yusuf Zok. Whoosh! Naging matagumpay na naman ito, at ang higanteng bato ay nagsimulang manginig ng walang tigil, habang kumukurap-kurap si Edmund Frost. Tinataboy ng Essence Do ang enerhiya sa loob ng katawan nito. Pagkaraan ng maikling panahon, kumalma ang higanteng bato, at isa pang soul point ang lumitaw sa kaibuturan ng espiritu ni Yusuf Zok. Pumasok ang avatar sa huling panloob na silid na ito at pagkatapos ay agad na lumabas, tumanggo kay Yusuf Zok. Gayunpaman, sa oras na ito, walang humpay na nakasimangot si Yusuf Zok, dahil hindi kalakihan ang pinto ng silid, ngunit ang higanteng bato ay napakatangkad, at malamang na hindi kakasya ang ulo nito sa katabing pinto. Ano ang dapat nating gawin? Napansin din ni Phil na tila hindi makadaan ang higanteng bato sa katabing pinto. Hindi ko magamit ang telekinesis, kung hindi ay tinipon ko na lang sana ito sa Blue Sea at Cloud Sky, palihim na inis si Yusuf Zok, dahil ang Stone Giant, kahit na nasa utos niya, ay hindi maaaring kolektahin o dalhin, dahil hindi sila maaaring dumaan sa susunod na pinto. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1170 mga ginto na espada para sa lalaki at babae ang higanteng bato, bagamat nasakop bilang isang aliping bato, ay hindi maalis, ni hindi man lang ito makapasok sa dagat na asul at langit na may ulap, kaya naman labis na nabigo si Yusuf Zok. Bukod dito, hindi siya maaaring manatili dahil sa higanteng bato, dahil kailangan niyang sumubok pa ng mas malalim, hinahanap pa rin niya ang mga bihirang kayamanan na maaaring magpagana ng mga blood beads. Bagamat matutulungan siya ng higanteng bato na patayin ang mga kalaban, ang talagang gusto niya ay ang sarili niyang lakas. Pumasok siya sa pintuan ng buhay ng may mabigat na puso, pinagtagpo ang dalawang higanti ng bato. Hindi niya sila binalaan tungkol sa kahit ano, dahil ang mga higanti ng bato ay walang pinipiling sumalakay, sino mang lalapit ay aatakihin, kahit sino pa iyon. Gayunpaman, ang paglalagay ng parehong Stone Giant sa pasukan ng gateway ay walang dadang magpapataas ng kahirapan para sa mga susunod na papasok. Ang pagbabantay sa gate kasama ang isang Stone Giant ay lubhang mahirap na, lalo na ang dalawang Stone Giant. Kaya, sa dalawang tagapag-alaga na ito, halos imposible para sa dakilang Emperador Tian Yuan at iba pa na makapasok sa pasukan. Matapos dumaan si Yusuf Zok, kasama ang kanyang clone at si Paisley, sa gate na bato, isa pang pasilyong bato ang lumitaw sa harap nila. Bahagi ito ng labirinto, at mayroon pa ring mga sangandaan sa unahan, na nangangailangan ng pag-uulit ng mga naunang pagpipilian, paghahanap sa bawat isa upang magpatuloy pababa. Kuwit, kasabay nito, sa unang antas ng Euphoria na puno ng
Mga huni ng mga ibon at halimuyak ng mga bulaklak, maraming tao ang nakatuklas ng mga spirit stone, at ang ilan ay nakatuklas pa ng mga bihirang kayamanan na dati ay makikita lamang sa mga libro. Halos lahat ay may napala. Siyempre, marami rin ang namatay. Sa kabila ng pagiging lubhang maingat, ang mga panganib ay nasa lahat ng dako. Kung hindi ka nakatapak ng makamandag na alakdan, maaaring nakatapak ka na ng makamandag na halaman, o nalasan ka na sa bango na inilalabas ng makamandag na bulaklak. Sa kabila ng tila kagandahan ng mga ibong umaawit at namumulaklak na mga bulaklak, ang mundong ito ay puno ng mga nakamamatay na lason, at kahit ang mga matataas na emperador ay walang lunas kapag nalasan. 3 oras matapos makapasok ang lahat sa unang antas na ito, isang bigla ang pagsabog ng gininto ang liwanag ang sumabog mula sa hilagang kanluran, na sumisikat mula sa lupa patungo sa kawalan, nakitang-kita ng lahat. At habang lumilitaw ang gininto ang liwanag, bahagyang nanginig din ang lupa. Isang banal na kayamanan ang lumitaw, na ginawa ng mga mahiwagang kayamanan ng punong Diyos. Sino ang nakahanap nito? Tingnan natin. Marami ang nagmadali patungo sa direksyong iyon, kabilang si Tian Yuan, ang Dragon Emperor, ang sinaunang Buddha ng Blue Lamp, si Nadia Burger mula sa Heavenly Realm, at iba pa, lahat ay nagmadali patungong hilagang silangan ng may inggit. Ilang sandali pa, narating ng karamihan ang hilagang silangan, kung saan mula sa malayo, narinig nila ang isang taong tumatawa ng malakas. Si Lillian Erickson pala. Nakuha na niya ang mahiwagang kayamanan. Pero ano nga ba ang mahiwagang kayamanan na iyon? Sabay-sabay na nag-usap ang mga tao dahil sa kinaroroonan ng gininto ang liwanag ay may isang butas, at si Lillian Erickson ang lumabas mula roon, walang tigil sa pagtawa. Si Lillian Erickson, isang bagong kilalang anak ng paglikha, na nakagawa ng mga kasuklam-suklam na krimen sa mundo ng mga elemento, na pumuksa sa buong pamilya. Bukod dito, ang kanyang ranggo sa mga anak ng paglikha ay napakataas, pangalawa lamang kay Ezekiel Wilkinson at mas mataas pa kay Paisley Kirk. Nang makitang nakuha na niya ang magic treasure ng punong Diyosa, maraming mukha ang nandilim sa pagkainis, lalo na si Snowdrift Empress, na nanlamig ang mga mata. Si Snowdrift Empress, na nasa ikasampung ranggo sa mga emperador ng Immortal Realm, ay palaging hindi nagpapakita ng anumang interes, ngunit ang pagiging mahinahon ay hindi nangangahulugang hindi siya makapangyarihan, ang pagiging nasa ikasampung ranggo ay malinaw na nagpapakita ng kanyang tunay na kakayahan. Si Lillian Erickson, isang inapo ng pamilyang Erickson, na mayroon ding Immortal Emperor na nagngangalang Cold Indifference sa Immortal Realm, na katapat ni Snowdrift Empress. Gayunpaman, tila minsang ninakaw ni Snowdrift Empress ang isang lalaki at pagkatapos, dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa mga interes, palihim na sinaktan ang Cold Indifference, na kalaunan ay humantong sa mabilis na pagbagsak ng pamilyang Erickson, na napilitan ang mga nabubuhay na miyembro na tumakas patungo sa Element World upang halos hindi mabuhay. Si Lillian Erickson, na ngayon ay hindi inaasahang bumangon, walang nakakaalam kung anong kayamanan ang kanyang natamo, ngunit natanggap din niya ang liwanag na bigay ng Diyos. Ang kasalukuyan niyang antas ng cultivation ay marahil ay nalampasan na ang isang 9th grade emperor, at ngayon na hawak na niya ang magic treasure ng punong Diyosa, walang dod ang isa siya sa mga nangungunang figures sa 6 na realm. Bata pa si Lillian Erickson, na may mapusyaw na pulang balat sa kanyang mukha sa ilalim ng kanyang pisngi, hindi siya gaanong gwapo, ngunit hindi rin naman pangit. Tumawa siya, ngunit biglang nanlamig ang kanyang mga ekspresyon, posibleng dahil sa kanyang apelyido na Erickson. Nang dumilim ang mukha niya, talagang nakakatakot iyon. Lumingon siya sa paligid bago bigla na lang tumango, ano? Pumunta ba kayong lahat para batiin ako sa pagkakamit ng banal na mahiwagang kayamanan, o balak nyo bang magnakaw sa gitna ng kaguluhan? Yaong mga nagnanais na manloob sa gitna ng kaguluhan, halika na, hindi ako tatanggi. Lillian, napagkasunduan na natin na walang pribadong laban sa 6 na kaharian, at ang mahiwagang kayamanan ay pag-aari ng mga taong nakatakdang magkaroon nito. Dahil nakuha mo ang Divine Magic Treasure, ipinapakita nito na nakatadhana ka na rito. Kahit na pagnanasaan natin ito, hindi natin ito kayang abutin. Tumawa ng malakas ang dakilang Emperador Tian Yuan. Hindi porket hindi mo aagawin, ibig sabihin hindi rin aagawin ng iba, di ba? Hindi ba't ganoon, walang kwentang at hamak na babae.
Nakangising sabi ni Lilian Erickson habang nakatingin sa dakilang Emperador Peso. Ang lakas ng loob mo, Lilian Erickson. Ano ba ang estado mo para insultuhan ako? Kahit ang ninuno mo, ang walang pakialam na si Mr. Erickson, hindi mo ako kailanman ng ahas na insultuhan. Agad na nagalit ang dakilang Emperador Peso, at habang inihahagis niya ang kanyang mga manggas, isang pilak na sibat ang lumitaw, umuugong ng malakas habang inaalog niya ito. Ang galing gumamit ng sibat ng babaeng ito. Bulag ako noon para mahulog ang loob ko sa isang masamang babaeng katulad mo. Pang-iinis na sabi ni Lilian Erickson, pero akala mo ba patay na talaga ako? Anong ibig niyang sabihin? Siya ang reinkarnasyon ng walang pakialam na dakilang Emperador Erickson, siya ang dakilang Emperador Erickson. Nagulat din ang dakilang Emperador Peso at napaatras pa sa gulat. Humagalpak sa tawa si Lilian Erickson, pumihit ang kanyang katawan, at nagbago ang kanyang mukha, sa wakas ay nagmukhang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may parisukat na mukha at matatalim na kilay, ngunit napakagwapo. Erickson. Napasinghap ang marami sa mga nakakakilala sa dakilang Emperador Erickson. Hindi patay si Erickson, o namatay nga siya ngunit muling nagkatawang tao at muling nilinang. At upang linangin ang walang kapantay na kaharian ngayon, ano siya kung hindi isang anak ng paglikha? Ikaw, ako. Hindi makapagsalita ang dakilang Emperador Peso. Tama na ang usapan, isuko mo na ang buhay mo, babae. Biglang sumigaw ng malakas si Lilian Erickson, at isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay, isang golden treasure sword. Habang itinutok niya ang talam nito at marahas na hinampas ito patungo sa dakilang Emperador Peso, isang gininto ang liwanag ang humiwas sa hangin, na lumilikha ng isang umuugong na tunog. Depensa ng banal na liwanag. Dahil hindi alam ang kapangyarihan ng gininto ang espada ng kayamanan, hindi nang ahas si dakilang Emperador Peso na direktang hamarang. Habang ginagamit ang kanyang ultimate defense, mabilis siyang nakaiwas. Gayunpaman, ang gininto ang liwanag ng espada ay tila may kamalayan at napakabilis, kaya nang lumingon ang dakilang Emperador Peso, umikot din ang liwanag ng espada at pagkatapos ay pinutol ang kanyang depensa. Hindi. Napasigaw ang dakilang Emperador Peso dahil agad na sinira ng gininto ang liwanag ng espada ang kanyang depensang banal na liwanag, at pagkatapos ay hiniwari ng liwanag ng espada ang kanyang katawan. Habang sumisigaw siya sa pagtanggi, sumabog ang kanyang pisikal na katawan, at maging ang kanyang nascent soul ay naduraj. Sa isang suntok lang, namatay ang dakilang Emperador Peso, na nasa ika-10 pwesto. Ganyan kalakas ang mahika ng Divine Magic Treasure na ginawa ng pangunahing Diyos, kayang pumatay agad sa isang suntok lang. Biglang tumahimik ang paligid, walang sino man ang tumayo para kay dakilang Emperador Peso. Ito ay isang lumang sama ng loob, isa ring krimen ng pagnanasa, kaya hindi nararapat para sa iba na masangkot. Hey! Biglang tumawa muli si Lilian Erickson, tila hindi masyadong natuwa sa pagpatay kay Great Emperor Peso. Sa sandaling iyon, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Paisley Kirk sa karamihan. Ate Paisley, ang espadang ito ay tinatawag na gininto ang pares na mga espada, na binubuo ng isang lalaki at isang babae. Ibinibigay ko sa iyo ang espada ng babae. Habang nakikipagkamay siya, ang gininto ang espada sa kanyang mga kamay ay nahati sa dalawa, at lahat ay nakaramdam ng matinding pagkakaiba. Malamig at panlalaki ang pakiramdam ng espada sa kanang kamay ni Lilian Erickson, habang ang espada sa kaliwang kamay niya ay naglalabas ng malambot at marupok na aura. Kakaibang sensasyon iyon, kahit sino ay agad na makakapagsabi kung alin ang lalaki at alin ang babae. Mga espadang pinag-iiba ayon sa kasarian, tunay na mahimalang. Swish! Bago pa makapag-react si Paisley Kirk, naihagis na sa harap niya ang babaeng golden sword, at agad niya itong nasalo, habang hawak ito ng may pagtataka. Wow! Lahat ng mata ay napalingon sa kanya.